Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1351 hanggang 1370. Kabanata 1351. Paano kung mawala ka? Kinusot-kusot ni Simon ang mga mata at pinandilatan ang nakamaskara na kalaban. Sa kabila ng lahat, pinanatili pa rin niya ang kanyang kalmado. Halatang halata rin na hindi niya gaanong tinitingnan ang pinuno ng Celestial Sect. Kung matatalo ako, aalis ako kaagad kasama ang aking mga disipulo at hindi na muling tatantong sa Mount Thunder Sect. Natatakot ako na hindi iyon patas na kalakalan. Dahil dinala mo ang laban hanggang sa aming teritoryo, kailangan mong maging handa upang bayaran ang presyo. Nagdilim ang mukha ni Simon, at naglabas ng mapang-ipang enerhiya ang kanyang katawan. Ang enerhiya ay lumiwanag sa kalangitan at kumalat sa mga ulap. Ang mga ulap sa maulap na kalangitan ay agad na nagkalat, at ang sinag ng araw ay bumuhos. Ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect at ang mga disipulo ng Celestial Sect ay umatras sa kahangahangang pagpapakitang ito. Matibay na nakatayo si Thea sa kinauupuan, at ang kanyang maluwang na Amerikana ay lumipad sa hangin. Grand Patriarch, kunin mo ang aking espada. Tumawag si Jackson at inihagis ang Frost Sword kay Simon. Hinawakan ito ni Simon sa kanyang kamay nang hindi lumilingon. Ulit ni Thea, Simon, ang kondisyon ng pagkatalo sa laban na ito ay ang Mount Thunder Sect ay magpapasakop at magiging subordinate ng Celestial Sect. Ipaglalaban kita kung pumayag ka sa mga kondisyon. Hindi ako natatakot sa mga tuntunin mo. Sumigaw si Simon, kung matalo ka, ang teritoryo ng Mount Thunder Sect ang magiging libingan mo. Naikuyom ni Thea ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa banta ni Simon. Naunawaan niya na ang labanan kay Simon ay magiging isang mabangis. Kung ito ay laban sa lakas ni Simon dati, siya ay may tiwala na kaya niya itong tanggapin. Malaki ang pagkakaiba ng mga bagay ngayong napino na niya ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Ang kanyang lakas ay lumago ng husto mula noong huli silang nagkita. Nagsimulang gumapang sa puso ni Thea ang pagkabalisa at takot. Gayunpaman, determinado siyang tulungan si James na makamit ang kanyang mga layunin. Anuman ang lakas ni Simon, kailangan niyang ibigay ang kanyang makakaya sa labanang ito. Kung matagumpay niyang makontrol ang Mount Thunder Sect, ito ay gagawing pananakop niya sa ibang mga sekta. At mas madali ang mga pamilya. Maaari kang gumalaw ng Percy, bulong ni Thea. Ayoko nang makitang nawasak muli ang aking sekta. Lalaban tayo sa ibang lugar. Bahagyang ngumiti si Simon, at tumalon sa hangin, mabilis na lumipad patungo sa malayong mga bundok na nababalutan ng nyebe. Sumunod naman si Thea habang pinangunahan ni Simon. Nakatingin sa malayo ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect at Celestial Sect. Ang dalawa ay nakalutang sa langit habang ang kanilang mga espada ay nakatutok sa isa't isa. Unti-unting hinugot ni Thea ang kanyang espada mula sa scabbard nito. Ang talon ng Malevolent Sword ay kumikinang na nagbabanta. Napakakaunting tao ang nakakita ng Malevolent Sword at nakaalam ng pinagmulan ng espada. Kasama sa mga taong ito sina Maxine, Thomas, Bennett, James, at ang iba pang miyembro ng pamilya ni Kayden. Nakapagtataka, alam din ni Simon ang tungkol sa Malevolent Sword. Sa insidente ng Mount Thunder Conference, pumasok siya sa Snow Cavern kasama si Thomas at nakita ang huli na nagbukas ng mekanismo gamit ang Malevolent Sword. Napabuntong hininga siya nang makita ang espadang hawak ni Thea. Tiyang masasamang espada. Nagulat din si Thea nang makilala ni Simon ang espada. Paano niya nalaman ang tungkol sa espada? Thomas, ikaw ba si Thomas Kayden? Tinitigan ni Simon ang Malevolent Sword, pagkatapos ay tumingin ng masinsinan kay Thea, na tinakpan ang kanyang mga mukha ng kahindek-hindek na maskara. Naningkit ang mga mata niya nang masumpungan si Thea. Thomas, alam mo na ang Malevolent Sword ay masama. Bakit mo ito hinukay sa Snow Cavern? Napakunot ang noo ni Thea sa sinabi ni Simon. Paano niya nalaman ang tungkol sa espada? Ano ang dapat kong gawin?
Maraming ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Iyon ay muling sumiklab ang pagnanasa ni Thea na pumatay. Talagang gusto niyang patayin si Simon. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, kinailangan ni Simon na mamatay. Samantala, naramdaman din ni Simon ang enerhiyang lumalabas sa katawan ni Thea. Ang enerhiya ay nadama na hindi kapani-pani, walang kakaiba at halos nakapagpapaalaala sa Spirit Turtle. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1352. Muling lumipat ang tingin ni Simon, at tinitigan ang malevolent sword sa kamay ni Thea. Alam niya mismo kung gaano kakilakilabot ang espada. Bumalik sa snow cavern, muntik na siyang sapian ng espada nang kunin niya ito. Maaaring makaapekto at kontrolin ng espada ang puso at isipan ng isang tao. Ito ay isang lubhang mahalaga at hindi pangkaraniwang espada. Dahil ang kanyang lakas ay nahasa sa mas mataas na antas, tiwala si Simon na makokontrol niya ang malevolent sword. Thomas, ibigay mo sa akin. Hindi mo makontrol ang espada at mahuhulog ka sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Ibigay mo sa akin, at sisirain ko. Iniunat ni Simon ang kanyang kamay at seryosong tumingin sa kalaban. Napagkamalan ni Simon si Thea na si Thomas dahil magkasama sila noong una niyang makita ang malevolent sword. Matagal na siyang wala sa kanyang closed-door meditation at bumalik sa snow cavern. Gayunpaman, pagdating niya doon, hindi niya mahanap ang malevolent sword at nahulaan na kinuha ito ni Thomas nang wala siya. Nakapagtataka, muli niyang nakilala ang malevolent sword pagkatapos bumalik sa Mount Thunder Sect. Hindi niya inaasahan ang Celestial Sect na itatag ni Thomas. Sa lakas ni Thomas, medyo nahirapan isipin na kaya niyang itatag ang Celestial Sect at masupol ang sinaunang martial world sa loob lamang ng 2 buwan. Hindi pinabulaanan ni Thea ang mga pahayag ni Simon at walang pakialam na tumugon, "Natatakot ako na hindi mo ito kayang kunin sa akin." Dumura si Simon, ****. Kung ganyan ka, dapat mong asahan ang susunod na mangyayari. Ngayon, papatayin kita at aalisin ang isang salot para sa martial world. Biglang naglabas ng Sub-Zero Air ang frost sword na hawak niya. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang hangin sa paligid nila. Naramdaman ni Thea ang lamig ng frost sword na bumalot sa kanya at reflexively nanginginig. Ang matinding lamig ay nagsimulang pukawin ang dugo ng hayop na dumaloy sa kanyang mga ugat. Parang kumukulo ang dugo niya at dumaloy sa buong katawan niya. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay dumaloy sa kanyang katawan na para bang isang bulkan ang sumabog sa loob niya. Dumaloy ang kapangyarihan sa mga meridian ng kanyang katawan at isang malakas na enerhiya ang nagmula sa kanya. Ang malevolent sword ay kumikinang sa isang nakakatakot na itim na liwanag. Mamatay. Lumakas ang boses niya. Hinawakan ni Thea ang malevolent sword at iwinagayway ito sa sobrang galit. Biglang nabuo ang 100 meter long sword light na tila kayang punatin ang buong bundok. Ito, sa di kalayuan, nagulat ang mga alagad ng Mount Thunder Sect sa kanilang nakita. Anong klaseng sword technique yan? Paano pumutok ang gayong nakakatakot na sword light sa isang simpleng alon ng espada? Si Simon, na nasa himpapawid na nakahawak sa frost sword, ay pinaikit ang kanyang mga mata nang makita niya ang 100 metrong sword light. Mabilis siyang umatras at winalis ang espada na nasa kamay niya. Kaagad, nabuo ang frost sword energy. Gayunpaman, kumpara sa 100 meter sword light, malinaw na makita na ang frost sword energy ay tila mas mababa sa mga tuntunin ng lakas pati na rin ang lakas. Agad na nilamon ng 100 meter sword light ang frost sword energy at ipinagpatuloy ang pababang trajectory nito. Sa malakas na enerhiya nito, tila sapat na ang lakas upang hatiin ang kalangitan. Naramdaman ni Simon ang lakas ng pagsabog at mabilis na umatras. Mabilis niyang naiwasan ang atake ni Thea sa oras. Boom! Ang 100 meter sword light ay tumama sa bundok na nababalutan ng nyebe. Ang lupa ay yumanig na parang ang mundo mismo ay dinala sa wakas. Ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect ay nagmasid sa eksenang ito sa pagkabigla at pagkamangha. Nabasag ng 100 meter sword light ang napakalaking bundok na nababalutan ng nyebe at nagdulot ng avalanche. Lahat, retreat kaagad. Nag-react si Jackson at mabilis na kumilos. Ito ay simula pa lamang ng labanan, ngunit ito ay nagpakawala na ng mga mapangwasak na epekto. Mawawasak muli ang Mount Thunder Sect kung magpapatuloy ang labanang ito.
Ang aming pinuno ng sekta ay hindi matatalo. Ang aming pinuno ng sekta ay ang pinakamalakas sa mundo. Ang mga martial artist ng Celestial Sect ay nagsimulang sumigaw sa pananabik. Ang mga taong ito ay medyo malalakas na kriminal. Hindi pa nila nakita ang pinuno ng kanilang sekta sa isang labanan. Nang masaksihan ang lakas ng kanilang pinuno ng sekta, lahat sila ay namangha. Ang dugo ng Spirit Turtle sa katawan ni Thea ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng napakalaking enerhiya. Ang enerhiya ay naging mas malakas ang Malevolent Sword, at bilang resulta, ang mga galaw ng Demonic Sword Art ay naging mas mapanira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1353. Mabilis na naiwasan ni Simon ang atake ni Thea at muling lumitaw sa di kalayuan. Nagsuot siya ng isang solemne na ekspresyon habang patuloy siyang nagpapadala ng mas maraming enerhiya sa kanyang sword technique. Ang Frost Sword ay dumaan sa kanyang harapan, at ang dulo ng talam nito ay nakaturo kay Thea. Umikot ito sa hangin na parang drill. Sa pag-ikot nito, ang nakapalibot na hangin ay inilabas at pinagsama upang bumuo ng matutulis na tipak ng yelo. Ang mga shards ay mabilis na natipon at nabuo ang ice swords. Hindi nagtagal, daan-daang ice sword ang lumutang sa ere sa harap ni Simon. Atake! Pinisil ni Simon ang kanyang pulso. Ang daan-daang ice swords ay sumugod lahat patungo kay Thea gamit ang kanilang matutulis at kumikinang na talam. Basag! Umalangaw-ngaw sa hangin ang malalim na boses ni Thea. Ang Malevolent Sword ay umindayog sa hangin, at ilang sword lights ang agad na nabuo, na hiniwa ang mga ice sword sa mga piraso. Nang makuha ang siwang, hinawakan muli ni Simon ang kanyang Frost Sword at mabilis na sinugod si Thea. Ang Frost Sword ay nakahanda na sa paghampas sa kanyang vitals. Mabilis na itinaas ni Thea ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake. Umalangaw-ngaw sa kabundukan ang isang malakas at nakakatunog na kalansing. Nagbanggaan ang dalawang hindi mapigilan at malalakas na puwersa at nagresulta ang impact sa isang napakalaking pagsabog. Boom! Napaatras ang dalawa. Namanhid ang braso ni Thea sa pag-urong, at halos mawala ang pagkakahawak niya sa Malevolent Sword. Ang agresibong puwersa ay kumalat sa pamamagitan ng espada at kumalat sa buong katawan niya. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay lumundag at umungol, at naramdaman niya ang init na tumataas sa kanyang lalamunan. Sa sumunod na sandali, dumaloy ang dugo sa bibig ni Thea. Labis ding naapektuhan si Simon sa suntok. Nararamdaman niya na malakas ngunit kakaiba ang enerhiya ni Thea. Naabsorb ni Simon ang core ng Spirit Turtle at naabot ang tuktok ng ikawalong ranggo, umakyat sa ikalawang hagdan ng Skyward Stairway. Bagamat hindi siya matatalo, kakaunti lang ang makakapantay sa kanyang lakas. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Umatras si Thea ng ilang libong metro, at ang enerhiya na nagmula sa espada ni Simon ay tuluyang nawala. Ang kanyang mukha sa ilalim ng maskara ay namutla. Malabong naiintindihan ni Thea ang lakas ni Simon. Halos naiintindihan din ni Simon ang lawak ng lakas ng kanyang kalaban. Napagkamalan niyang si Thea si Thomas ngunit walang takot siyang sumugod sa labanan dahil napino na niya ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Pagkatapos, lumakas ng husto ang kanyang lakas at narating na niya ang pangalawang hagdan ng Skyward Stairway. Nagbigay ito sa kanya ng impresyon na kaya niyang talunin si Thomas. Gayunpaman, mula sa kanilang palitan ng suntok, napagpasyahan niya na ang lakas ni Thomas ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Kaka-rating ko pa lang sa pangalawang hagdan, hindi pa rin matatag ang true energy ko. Si Thomas ay mayroong Malevolent Sword, at ang lakas lamang nito ay nakakatakot. Ang kanyang lakas ay higit na makabuluhan sa pamamagitan ng espada sa kamay. Bagamat nasa akin ang makapangyarihang espada ng ating sekta, ang Frost Sword, malinaw na nahihigitan ako sa kanya. Kahit na sa pamamagitan ng ilang himala ay matalo ko siya, malubha akong masasaktan sa proseso. Dapat na akong umalis ngayon din at maghintay para sa aking true energy na maging matatag. Pagkatapos, gagawa ako ng paraan para agawin sa kanya ang Malevolent Sword. First time nilang mag-away, at naranasan ni Simon ang nakakabaliw na lakas ng kanyang kalaban para sa kanyang sarili. Habang siya ay nagmumuni-muni sa labanan, kinuha ni Thea ang pagkakataon na gumawa ng isa pang pag-atake. Dahil sa dugo ng Spirit Turtle, mas tumindi lang ang hangarin sa pagpatay ni Thea. Napagpasyahan niya na kailangang patayin si Simon. Kung hindi,
Ang kanyang pagkakakilanlan ay malalantad ng maaga o huli. Ang katawan ni Thea ay kumikislap sa langit, at kanyang hinampas ang malevolent sword kay Simon. Pagkaraan, mabilis siyang sumugod sa ibang posisyon at muling ibinaba ang kanyang espada. Hindi mabilang na mga after images ang bumungad sa kalangitan. Napilitan si Simon na gumawa ng defensive action. Mahigpit niyang hinawakan ang frost sword at hinaranggan ang mga pag-atake. Whoosh! Muling sumulpat si Thea sa harapan ni Simon at itinutok sa kanya ang malevolent sword. Itinaas ni Simon ang kanyang espada para harangin. Ang malevolent sword ay tumama patungo sa frost sword ng walang kapares na lakas. Ang frost sword ay agad na nabasag sa 2 piraso. Nang mangyari ito, itinusok ni Simon ang kanyang palad sa dibdib ni Thea at tumakas na wala ang kanyang espada. Bagamat hindi na makita ang kanyang figure pagkatapos noon, umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulubundukin. Thomas, hindi pa ito tapos. Itutuloy natin kung saan tayo tumigil sa hinaharap. Lamambat ang boses at unti-unting tumahimik. Matapos tamaan sa dibdib, lumipad pa atras ng 1,000 metro ang katawan ni Thea bago tuluyang huminto. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit at bumagsak sa Geneva na bundok na natatakpan ng nyebe. Pagkalapag, unang bumagsak ang ulo niya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1354. Pinutol ng malevolent sword ang frost sword sa kalahati, ngunit nagawa ni Simon ang isang suntok sa dibdib ni Thea sa kritikal na sandaling iyon. Ang kanyang vitals ay direktang tumama mula sa kanyang palad. Sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan, hindi nakayanan ni Thea ang pag-atake. Bumagsak si Thea sa lupa dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Ganito ang kanyang kalagayan na hindi rin siya nakakaipon ng anumang enerhiya. Mukhang ang mga kwento tungkol sa lakas ni Simon ay hindi lamang isang pagmamalabas. Sa ilalim ng maskara, namumula ang mukha ni Thea habang umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang labi sa isang maliit na batis. Siya ay maswerte na si Simon ay napagkamalan siyang si Thomas at nakipaglaban ng mas maingat. Kung ipinagpatuloy niya ang laban, malamang na hindi siya katapat ni Thea. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit na dumadaloy sa kanyang katawan, pilit na bumangon si Thea mula sa lupa. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon at nagsimulang i-circulate ang kanyang tunay na enerhiya pati na rin ang dugo ng spirit turtle upang ayusin ang kanyang mga sugat. Sa di kalayuan, nagkahiwa-hiwalay na ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect at Celestial Sect. Walang umaasang matatapos ang labanan ng ganoon kabilis. Tagumpay. Nanalo ang leader ng sekta natin. Ang aming pinuno ng sekta ay hindi matatalo. Ang pinuno ng sekta ay walang kapantay at gagawin ang martial world na yumukod sa kanya. Ang mga disipulo ng Celestial Sect ay naging maingay at nasa sabik nang makita nilang itinapon ni Simon ang kanyang basag na espada at tumakas sa eksena. Gulat na gulat ang mga mukha ng mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Natalo ba si Simon? Hindi nila akalain na ang kanilang alamat, ang Grand Sect leader na nabuhay ng 100 taon, ay matatalo. Thomas. Tumingin si Jackson sa malayo na may pagdududa na nakasimangot. Narinig niya ang sinabi ni Simon habang siya ay tumatakas. Tatay. Nakatayo sa tabi niya, bumulong si Delaney sa abot ng kanyang makakaya. Nang tumakas ang Grand Sect leader, tinawag niya ang pangalan ni Thomas. Si Thomas kaya ang pinuno ng sekta na may maskara ng Celestial Sect. Marahang umiling si Jackson at sinabing, hindi ako sigurado. Naniniwala ako, gayunpaman, na ang ating Grand Sect leader ay bihirang magkamali. Kung ipagpalagay niyang ang kaharap niya ay si Thomas, dapat siya talaga iyon. Ngunit si Thomas ay maikli ang buhok, habang ang pinuno ng Celestial Sect ay malinaw na mahaba ang buhok, nagdududa si Delaney na kumunat ang kanyang noo. Buhok lang. Maaaring ito ay isang disguise. Maging ang ating Grand Sect leader ay natalo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano tayo lalaban kung gusto ng Celestial Sect na sirain ang Mount Thunder Sect? Ang pagkabalisa ay nagsimulang umuod sa puso ni Delaney. Humugat ng malalim na hininga si Jackson. Hindi niya inaasahan na matatalo si Simon sa labanan. Hindi nagtagal ay muling sumulpat si Thea sa kanilang harapan. Sa kabila ng matinding pinsala,
Saglit niyang pinatatag ang mga pinsala at nagmadaling pumunta sa Mount Thunder Sect dahil may mga bagay pa siyang dapat ayusin sa kanila. Binabati kita sa iyong tagumpay, Sect Leader. Hindi ka matatalo. Ang mga alagad ng Celestial Sect ay lumuhad ng may malalim na paggalang nang makita si Thea. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi sa magaspang na boses, "Bumangon ka." Ang mga disipulo ng Celestial Sect ay sabay-sabay na bumangon. Lumingon si Thea, tumingin sa pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson, at malamig na sinabi, "Mr. Si Cabrol, iyong Grand Sect Leader, ay natalo at tumakas mula sa labanan. Pumayag siya sa mga tuntunin ko na sumali sa Celestial Sect kung natalo siya." Ito, nag-alinlangan si Jackson at sinubukang hanapin ang kanyang mga salita. Sumang-ayon nga si Simon, ang Grand Sect Leader, sa mga kondisyon ni Thea. Anong mali? Masyado bang natatakot ang mataas na iginagalang na Mount Thunder Sect na nahihiya na tanggapin ang pagkatalo? Nginisya ni Thea si Jackson. Nakikita ko. Kaya't ang lubos na iginagalang at kilalang Mount Thunder Sect ay hindi mga taong tumutupad sa kanilang mga pangako. Napatingin si Jackson sa nakamaskara na si Thea. Ang kanyang mukha ay naguguluhan habang nagtanong, ikaw ba? Thomas. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Uulitin ko ulit ang sarili ko. Ang Mount Thunder Sect ba ay tutuparin ang kanilang mga pangako? Iginuhit ni Jackson ang kanyang mga labi sa isang manipis na linya habang tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1355. Ang natitirang bahagi ng Mount Thunder Sect ay nanatiling tahimik. Matapos ang kanilang Grand Sect Leader na nakabuntot, wala na silang kumpiyansa na magsabi ng kahit ano. Nang maramdaman ang pag-aalinlangan ni Jackson, nagpatuloy si Thea. Alam kong nag-aalala ka, ngunit sinisiguro kong hindi masama ang Celestial Sect. Ang pagkakatatag ng ating sekta ay para sa kapayapaan ni Sol. Ang espiritong pagong ay napatay, at ang core nito ay nabasag sa ilang piraso. Lahat ng ito ay kinuha ng malalakas na martial artist. Hindi mo ba naramdaman na ang enerhiya ni Simon ay naging mas malakas mula noon? Nakakuha din si Simon ng isang piraso ng core at nagawang pinuhin ito. Ang isang side effect ng paggamit ng mga bahagi ng Spirit Turtle ay ang pag-aalab ng mga pagnanasang nakatago sa loob ng puso ng isang tao at ang mga pagnanasang iyon ay mag-iipon sa kalaunan. Binabalaan kita, hindi na si Simon ang taong siya noon. Huwag kang maglakas loob na Sir On ang ating Grand Sect Leader, masamang hayop. Sino ka para pagsalitaan siya ng masama sa ganitong paraan? Isang alagad mula sa Mount Thunder Sect ang tumayo at pinabulaanan ang mga sinasabi ni Thea. Gusto mong mamatay sa kinatatayuan mo, nakikita ko. Nakatayo sa likod ni Thea, isang disipulo mula sa Celestial Sect ang humirit ng panunuya. Malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan, na tila handa na siyang umatake. Tumigil ka, bumalik ka, sinaman siya ng tingin ni Thea. Oo, Sect Leader. Ang disipulo mula sa Celestial Sect ay umatras. Mga lalaki, aalis tayo kaagad. Tumalikod na si Thea at umalis. Habang naglalakad siya palayo, hiniling ni Thea, ipahayag sa mundo ngayon na si Simon, ang Grand Sect Leader ng Mount Thunder Sect ay natalo sa labanan, ngunit ang sekta ay masyadong duwag para tanggapin ang kanilang mga salita at tuparin ang kanilang mga pangako. Ang kanyang malalim at walang kwentang boses ay tila pumutok sa hangin at humaplos sa sekta. Tumalikod ang mga alagad ng Celestial Sect at sumunod sa likod ni Thea. Tumayo si Jackson na may problemang ekspresyon. Sa sandaling iyon, hindi siya sigurado kung paano magpapatuloy. Tatay, dahan-daang hinayla ni Delaney ang manggas niya. Maghintay. Inayos ni Jackson ang kanyang sarili at malinaw na ipinakita ang kanyang boses. Tumigil si Thea na papaalis at lumingon kay Jackson. Lumapit si Jackson at sinabing, aaminin ng Mount Thunder Sect ang ating pagkatalo. Gayunpaman, nais kong makipag-ayos sa mga tuntunin ng ating pakikipagtulungan. Itinaas ni Thea ang kanyang kamay na nakasuot ng balat at sinenyasan itong magpatuloy sa pagsasalita. Una, ang Mount Thunder Sect ay hindi magsasama sa Celestial Sect. Gayunpaman, kikilalanan namin ang pagkakaroon ng Celestial Sect at susundin namin ang iyong mga utos kung kinakailangan. Pangalawa, ang Mount Thursday Rider Sect ay hindi lalahok sa mga pagsisikap ng Celestial Sect na pag-isahin ang sinaunang martial world.
Kung ang layunin ng pagtatatag ng Celestial Sect ay upang maiwasan ang mga problema na lumitaw sa hinaharap, ang Mount Thunder Sect ay tiyak na magbibigay ng suporta sa iyo pagdating ng oras. Ikatlo, hindi kailanman lalahok ang Mount Thunder Sect sa anumang bagay na labag sa ating mga prinsipyo. Nilampasan ni Jackson ang nakakatakot na nakamaskara at tinitigan si Thea. Maaari ka bang sumang-ayon sa mga tuntuning ito? Oo naman, bakit hindi? Nakahinga ng maluwag si Thea. Si Jackson, ang pinuno ng Mount Thunder Sect, ay kaibigan ni James. Dahil dito, tiyak na magbibigay siya ng suporta kay James sa oras ng kanyang pangangailangan. Gayunpaman, gusto ni Thea ang buong sinaunang martial world sa kanyang palad. Nais niyang magkaisa ang sinaunang martial world at bumuo ng isang perpektong alyansa. Magkita-kita tayo sa susunod, Mr. Cabral. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Thea. Pinanood ni Jackson si Thea, at ang mga tao mula sa Celestial Sect ay umalis. Tay, pinilit mo lang ba talaga kaming makipagtulungan sa Celestial Sect? Bulong ni Delaney. Napabuntong hininga si Jackson at sinabing, ang aming Grand Sect Leader ay sumang-ayon sa mga tuntunin bago ang labanan, at kailangan kong manatiling tapat sa aming salita. Kung hindi, ang reputasyon na binuo ng Mount Thunder Sect sa loob ng libu-libong taon ay agad na masisira. Dagdag pa rito, ang tatlong termino na aking dinala ay titiyakin na hindi tayo labag sa ating mga prinsipyo. Kung ang pinuno ng Celestial Sect ay tapat sa kanilang motibo, dapat talaga tayong tumulong. Gayunpaman, bakit sila nagsusuot ng maskara? Mukhang may mga malilim silang bagay. Itinaas ni Jackson ang kanyang kamay at pinutol ang pagsabog ni Delaney. Tama ang pinuno ng Celestial Sect. Ilang makapangyarihang martial artist ang nakakuha ng core ng Spirit Turtle. Sa lalong madaling panahon, ang sinaunang martial world ni Sol ay magiging kaguluhan. Sana mahawakan ang sitwasyon pagdating sa ganyan, or else it'll be a living hell. Nag-aalala si Jackson. Tanong ni Delaney, kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Kailangan nating maghintay at obserbahan kung ano ang susunod na mangyayari. Kung magiging magulo ang sitwasyon, dapat may tumayo at pigilan ito. Umaasa talaga ako na ang tunay na intensyon ng Celestial Sect ay itigil ang lahat ng ito. Kung hindi, magdadagdag lang ito ng panggatong sa impyernong ubusin tayong lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1356. Matapos ay induct ang Mount Thunder Sect, umalis si Thea kasama ang kanyang entourage mula sa Celestial Sect. Sa sandaling umalis sila sa teritoryo ng Mount Thunder Sect, isang disipulo ang tumunog. Sect Leader, papunta ka ba sa Blithiz mula sa Little Root City sa western border? Pinaalis siya ni Thea sabay wave ng kamay. Hindi muna namin gagawin iyon sa ngayon. Ang aming prioridad sa sandaling ito ay upang madagdagan ang aming katanyagan. Ikalat ang balita na si Simon, ang Grand Sect Leader ng Mount Thunder Sect, ay natalo sa labanan at ang Mount Thunder Sect ay sumuko na sa Celestial Sect. Pagka-order ni Thea ay mabilis siyang humiwalay sa kanila. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na hamanin ang Blithiz. Kinailangan niyang gamutin ang kanyang mga sugat sa lalong madaling panahon. Pagkarating sa isang lugar na walang tao, hindi na nakayanan ni Thea ang kanyang mga sugat at bumagsak sa lupa. Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa bakana ng maskara at tinina ng pula ang kanyang makatarungang leeg. Hindi pa siya nakakalayo sa teritoryo ng Mount Thunder Sect at nakahanap siya ng kalapit na bulubundukin upang gamutin siya. Mga sugat at nagpapatatag sa kanyang kalagayan. Kasabay nito, ang mga disipulo ng Celestial Sect ay nagsimulang ipalaganap ang balita ng pagkatalo ni Simon at ang pagpapasakop ng Mount Thunder Sect sa Celestial Sect. Mabilis na kumalat ang salita sa pamamagitan ng pagkakaugnay ng media at teknolohiya. Sa loob ng wala pang isang oras, narinig na ng lahat ang tungkol sa balitang ito. Hindi mabilang na mga martial artist ang nagulat nang mabalitaan nila ang nangyari. Gaano kalakas ang pinuno ng Celestial Sect, na nagawang talunin si Simon, ang Grand Sect Leader ng Mount Thunder Sect. Si Simon ay isang buhay na alamat na nabuhay ng mahigit 100 taon. Sa kabila ng kanyang yaman ng karanasan at kaalaman, natalo pa rin siya sa pinuno ng Celestial Sect. Sino nga ba ang pinuno ng Celestial Sect? Lahat ng mga martial artist ni Sol ay nahuli sa isang mainit na talakayan.
Samantala, ang Mount Thunder sect ay hindi lumapit upang ipaliwanag ang kanilang mga sarili ngunit sa halip ay kinilala ang balita. Sabay hawak ni Maxine sa isang teacup habang nakaupo sa gazebo ng Cadence Mansion sa capital. Isang teapot ang nasa stone table sa harap niya. Nakatayo sa tabi niya ang isa pang miyembro ng pamilya ni Caden, ang caretaker, si Franklin. Iniulat ni Franklin ang pinakabagong mga pag-unlad kay Maxine. Agad na sumeryoso si Maxine habang nagtaka ng malakas, ganito na ba ang paglaki ng kanyang lakas? Mukhang sapat na ang lakas niya para madaig ang Grand Sect leader. Kaya't nagawa niyang baliin ang banal na espada ng Mount Thunder sect at pilitin si Simon na tumakas mula sa labanan. Sumeryoso ang mukha ni Maxine. Ang kasalukuyang lakas ni Thea ay lampas sa imahinasyon at siya ay gumagamit ng napakalakas na dami ng kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Maxine sa dugo ng Spirit Turtle para mabago si Thea sa isang walang katulad na martial artist sa maikling panahon. MS. Maxine, anong gagawin natin ngayon? Nagsalita si Franklin, inatake ng Celestial Sect ang Mount Thunder Sect dahil sa kanilang mataas na iginagalang na katayuan at pagpapahalaga sa sinaunang martial world. Ngayong nakayuko na sa kanila ang Mount Thunder Sect, ang Celestial Sect ay kikilalanan bilang bagong pinuno ng martial world. Kinawian ni Maxine ang kanyang pag-aalala. Hindi namin kailangang alalahanin ang sarili namin dito sa ngayon. Ang dapat lang nating gawin ay bantayan ng mabuti ang sitwasyon para sa anumang mga pag-unlad. Ipaalam sa akin kapag nakatanggap ka ng higit pang balita. Na-dismiss ka muna. Sige. Sumando si Maxine sa kanyang upuan habang hinahayaan niyang mapuno ang kanyang isip. Nagiging mahirap para kay Maxine na hulaan kung ano ang pinagkakaabalahan ni Thea dahil biglang naging magulo ang kanyang ugali. Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, tumayo siya at umalis sa tirahan ng mga Caden. Pagkatapos, dumiretso siya sa bahay ni Thea. Pagdating niya, nakita niyang sarado pa rin ang gate. Tumalon si Maxine sa bakod at maayos na lumapag sa bakuran. Alam niyang hindi pa bumabalik si Thea, pero pakiramdam niya ay darating din siya mamaya. Umupo si Maxine sa bakuran at hinintay ang pagdating ni Thea. Sure enough, umuwi si Thea after 2 hours. Nakasuot ng itim na damit si Thea at may bitbit na higanteng malita. Pagkauwi pa lang ni Thea ay napansin niyang nakaupo si Maxine sa kanyang bakuran at bahagyang natigilan. Lumapit siya, dala ang kanyang malita, umupo sa tabi ni Maxine, at mahinahong nagtanong, anong ginagawa mo dito? Hinihintay kita. Tumingin si Maxine kay Thea at napansin niyang medyo kakaiba ang ekspresyon nito. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magtanong, anong mali? Nasaktan ka ba? Oo. Marahang tumango si Thea. Herc. Umubo ng subo si Thea ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1357. Mabilis na bumangon si Maxine at hinawakan ang pulso ni Thea para tingnan ang pulso nito. Nang madikit ang balat niya kay Thea, nakaramdam siya ng panlalamig sa braso ni Thea. Tiniis niya ang ginaw at mabilis na sinuri ang pulso ni Thea. Matapos suriin ang kalagayan ni Thea, kumunot ang kilay ni Maxine at napabulalas, anong nangyari? Paano ka nasugatan ng ganito kalubha? Kumuha ng tisyo si Thea sa kanyang bulsa, pinunasan ang dugo sa kanyang labi, at mahinang sinabing, sinampal ako ni Simon ng palad noong nag-away tayo. Napino niya ang kaibuturan ng Spirit Turtle, at mas lumakas siya. Gayunpaman, naging maingat siya dahil napagkamalan niya akong si Thomas. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas sa labanan. Kung hindi lang nangyari iyon, malamang hindi na ako makakalabas ng buhay. Nagmamadaling bumalik si Thea sa kabisera matapos saglit na isara ang kanyang mga pinsala sa paligid ng Mount Thunder Sect dahil alam niyang hindi ligtas na magpatuloy sa pananatili doon. Maaari lamang siyang gumaling sa kaligtasan ng kabisera. Sa kanyang paglalakbay pabalik, tiniis niya ang sakit at nagpanggap na isang regular na turista. Gayunpaman, ang mga pinsala ay tumama sa kanya nang siya ay dumating sa bahay at hindi na niya nakayanan ang sakit. Grabe ang mga sugat mo. Kakailanganin mong gumugol ng maraming oras sa pagpapahinga para gumaling sila. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging malubhang. Idiniin ni Maxine ang kanyang hinlalaki sa kanyang labi bago sinabing, magre-reseta ako ng isang formula upang makatulong na mapabilis ang iyong paggaling. Marahang umiling si Thea at inilayo ang kamay. Ang ordinaryong gamot ay hindi magiging epektibo sa aking mga pinsala.
Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gagawa ako ng paraan para magamot sila. Babalik muna ako sa kwarto ko. Bumangon na si Thea at gusto nang umalis ngunit agad siyang napatayo sa pagkakatayo. Ang mga alon ng matinding sakit ay dumaan sa kanya, at siya ay walang magawang bumagsak sa upuan. Umiling si Maxine. Lumapit siya para tulungang tumayo si Thea at bitbitin ang kanyang malita. Lumayo ka sa mga gamit ko. Biglang nagiba ang ugali ni Thea at nginitian niya si Maxine. Napatigil si Maxine sa pag-ungol niya habang nagtatakang nakatingin kay Thea. Tumagal ng ilang segundo bago niya naayos ang sarili at sumagot, gusto ko lang tulungan kang dalhin ang mga gamit mo. Hindi na iyon kakailanganin, sagot ni Thea. Pagkatapos, tumayo siya, dinala ang kanyang malita, at kinaladkad ang kanyang sugatang katawan papasok sa bahay. Pagkapasok niya sa bahay ay sinara niya ang pinto. Hinawakan ni Maxine ang ilong niya at mamulong, she's got a stick up her asterisk sa this time to, ha? Itinaboy niya ang kanyang mga iniisip at piniling hindi na magtagal pa sa kinaroroonan ni Thea. Nang nasa bahay niya si Thea, binuksan niya ang kanyang malita at nilisan ang laman nito. Nasa loob ang kanyang damit, maskara at ang malevolent sword. Pagkatapos, dali-dali niyang itinago ang lahat sa kanyang aparador. Pagkaraan, siya ay naglapa na sa banyo, naghubad ng kanyang damit, at pinagmasdan ang kanyang katawan sa harap ng salamin. Isang itim na bakas mula sa isang palad ang naiwan sa makatarungang dibdib ni Thea. Ang laman sa paligid ng imprint ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan na mabulok. Sinuri ni Thea ang sugat sa kanyang katawan na may malungkot na ekspresyon. Ito ay espiritual na palma. Biglang namula ang mukha niya sa sakit. Bumagsak siya sa sahig at nagpaikot-ikot saglit bago siya nakahinga. Kumakabog ang dibdib niya sa pagod habang pinipilit ang sarili na bumangon. Hindi niya inasahan na natuto si Simon ng ganoong maling pamamaraan ng martial art. Ang spiritual palm ay isang spiritual art technique at itinuturing na isang masamang martial art. Itinuro sa kanya ni Thomas ang pamamaraan ng paglilinang para dito, ngunit pinigilan siya ni James na gawin ito dahil binanggit ni Maxine kung gaano kasama ang pamamaraan. Pagkatapos, tinuruan siya ni James ng Heavenly Breath. Ito ay isang misteryo kung paano natutunan ni Simon, ang Grand Sect leader ng Mount Thunder Sect, ang spiritual palm. Isa itong martial art technique na nakuha ni Thomas noong bata pa siya. Si Sir Caden din kaya ang nagturo nitong martial art technique kay Simon. Marahil, natutunan ni Sir Caden ang martial art technique na ito mula kay Simon. Hindi maintindihan ni Thea kung paano magkamag-anak sina Thomas at Simon. Kasabay nito, hindi siya sigurado kung bakit mapagkakamalan siya ni Simon na si Thomas. Dahil kaya sa malevolent sword. Bigla niyang napagtanto na maaaring pumunta si Simon sa snow cavern at nakita ang malevolent sword noon. Dahil magkasama sina Simon at Thomas bago ang Mount Thunder Conference, dapat mayroong isang lihim na ugnayan sa pagitan ng dalawang tao. Sinubukan ni Thea na pagsamasamahin ang puzzle ngunit hindi niya moari ang hitsura ng kompletong larawan. Nagtamo siya ng malubhang pinsala at ang nakakalason na cold energy mula sa spiritual palm ay unti-unting nawawala sa kanyang katawan. Kinailangan niyang paalisan ang cold energy sa lalong madaling panahon, kung hindi ay dahan-dahan itong masira ang kanyang katawan mula sa loob. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1358. Iniwan ni James ang Sol at nagsimulang maglakbay patungong Durandal kasama si Henry at 100 sundalo mula sa Black Dragon Army at Red Flame Army ayon sa pagkakabanggit. Lingid sa kanyang kaalaman, nagtipon si Thea ng mga disipulo mula sa Celestial Sect para pilitin ang Mount Thunder Sect na sumuko sa kanila. Nakipaglaban siya kay Simon, ang Grand Sect leader ng Mount Thunder Sect. Sa panahon ng labanan, nagawa niyang basagin ang Frost Sword ng Mount Thunder Sects, at ang walang armas na si Simon ay napilitang tumakas mula sa labanan. Sa kasamaang palad, tinamaan ng palad si Thea sa dibdib. Ang pag-atake ay walang iba kundi ang spiritual palm, isang mabisyo at masamang martial art technique na binuo ng isang Diablo 100 taon na ang nakararaan. Ito ay isang kasumpa-sumpa na pamamaraan na naitala sa kasaysayan. Gayunpaman, ang lahat ng mga bakas nito ay naglaho sa loob ng isang siglo. Muling lumitaw ito ilang dekada na ang nakalilipas nang ipakita ito ni Thomas.
Si Thomas ay kinutya dahil sa pagiging incompetent at gumagamit ng masasamang diskarte sa martial art upang mabayaran ang kanyang kahinaan. Sa huli, tumanggi ang mga Kaiden na tanggapin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nai-execute din ni Simon ang martial art technique. Ang mga epekto nito ay nagdudulot ng malaking problema para kay Thea. Matapos bumalik sa kanyang tinutuluyan sa kabisera, sinubukan niyang paalisin ang cold energy sa kanyang katawan. Sa kabila ng maraming pagsisikap, hindi niya talaga maalis ang nakakalason na cold energy ng spiritual palm sa kanyang katawan. Ang cold energy ay parang flesh parasite na kumakapit sa kanyang mga buto at sumasalakay sa kanyang dugo. Anuman ang mga pamamaraan na ginamit niya upang iwaksi ito sa kanyang katawan, ito ay walang bunga. Samantala, paparating na sa Durandal ang mga tropa na pinamumunuan ni James. Sa eroplano, sinabi ni Henry, "James, darating kami sa Royal Military Region ng Durandal sa loob ng 10 minuto." "Ma'am," tumango si James. Makalipas ang halos 10 oras na pag-upo sa eroplano, sa wakas ay lalapag na sila. Hating gabi na sa Sol noon, ngunit madaling araw na sa Durandal. Ang Royal Military Region ng Durandal ay isang malaya at pribadong rehiyong militar na kabilang sa pamilya ng Imperial. Maraming tao ang nagtipon sa isang open field. Ang nakatayo sa harap ay isang babae na nasa edad 50. Maputi ang kanyang balat, asol na mga mata at nakasuot ng marangyang damit na may korona sa kanyang ulo. Ang babae ay nagpakita ng biyaya at maharlika. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang reyna ng Durandal, ang pinuno ng 10,000 tao at ang buong bansa ng Durandal. Nakatayo sa tabi niya ang isang 20 anyos na babae. Katulad nito, siya ay may maputi na balat, asol na mga mata, at blonde na buhok. Matangkad at elegante ang kanyang figure. "Sino ang tinatanggap natin ngayon, Nay? Bakit kailangan mo silang batiin ng personal?" Upang magdagdag sa mga bagay, halos lahat ng mga maharlika ni Durandal ay naroroon ngayon. Binalingan ng mga tanong ng dalaga ang kanyang matanda. Kinaumagahan, ginising siya mula sa kanyang pagtulog at sinabihang magbihis ng formal habang bumibisita ang mga kilalang bisita sa araw na iyon. Kaya naman, nagsuot siya ng mamahaling custom-made na damit na ginawa para sa kanya noong siya ay 18. Isa iyon na minsan lang niya nasuot. Tumingin ang reyna ng Durandal sa pagsikat ng araw sa abot tanaw at buong pananabik na sumagot, "Isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Sol." Hindi lamang siya ang commander ng Black Dragon Army at Red Flame Army, ngunit siya rin ang tanging tao na pinagkalooban ng titulong Dragon King sa kasaysayan ni Sol. Higit pa rito, siya lamang ang mga tauhan ng militar na nabigyan ng 10-star badge. Ang isang ranggo ng militar na may 10 bituin ay nangangahulugan na kinikilala ni Sol ang kanyang mga pagsasamantala sa militar. Ang reyna ng Durandal ay may ngiti ng paghanga sa kanyang mukha habang nagsasalita siya tungkol kay James. Si Sol ay isang misteryosong bansa na tila tahanan ng hindi mabilang na mga nakatagong talento. Ang grupong ito ng mga mahuhusay na tao ay pinahintulutan si Sol na ibalik ang takbo sa labanan 100 taon na ang nakalilipas. Sino ba talaga ang tinutukoy mo? Nataranta ang dalaga. Ang dalaga ay ang prinsesa ng Durandal, mula sa pinakamarangal na edad at katayuan. Gayunpaman, siya ay 20 taong gulang lamang at isang mag-aaral sa kolehiyo. Dahil dito, hindi siya gaanong nasangkot sa mga internasyonal na gawain sa kabila ng pagiging prinsesa ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pamilyar sa alamat ni Sol, ni hindi niya narinig ang tungkol sa lalaking may maladyos na pag-iral kay Sol. Ang pangalan niya ay James. Humarap ang reyna ng Durandal sa kanyang anak at pinaalalahanan siya, "Yelena, inaasahan kong magiging pinakamabuting pag-uugali mo mamaya at huwag kumilos ng mayabang. Mangyaring huwag saktan ang aming mga kilalang bisita mula sa silangan." Samantala, ang mga taong naghihintay sa gilid ay pinag-usapan si James sa pananahimik na tono. Si James ay parang Diyos. Siya ay nasa militar sa loob ng isang dekada at ginawa ang kanyang paraan sa mga ranggo mula sa pagiging hindi kilalang sundalo hanggang sa pagiging commander ng Black Dragon Army. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1359. Oo, walang ibang nagagawang kasing dami niya. Sa isang talentadong tao sa Sol, tiyak na uunlad ang kanilang bansa. Clip-clop. Sa pagkakataong iyon,
Ang tunog ng mga tumatakbong kabayo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Mula sa malayo, 12 ng mga kabayo ang lumapit. Ang lalaking nangunguna ay isang binata na mga 25 o 26 na taong gulang, nakasuot ng gintong baluti na may mahabang espada sa kanyang baywang. Ang mga taong sumusunod sa likuran niya ay nakasuot ng silver armor. Bahagyang sumimangot ang mukha ng reyna nang makita ang papalapit na mga kabalyero. Ang lalaking nakasuot ng gintong baluti ay bumaba sa kanyang kabayo sa harap ng reyna, bahagyang yumuko, at binati siya, "Kamahalan." Nakakunot pa rin ang mga kilay ng reyna, at halata sa mukha nito ang kawalang kasiyahan. Kinawian niya ang binata, "Cain, sino ang nagpahintulot sa iyo na sumakay sa kabayo?" Ang lalaking nakasuot ng gininto ang baluti ay hindi mayabang o mapagkumbaba habang tumugon siya sa payak na tono, "Kamahalan, ako ay isang Golden Knight at may kalayaang sumakay ng kabayo kahit kailan o saan man gusto ko. Ano ang problema? Hindi ba nararapat para sa akin na gawin ito?" Ang mga labi ng reyna ay lalong kumarbo ngunit hindi niya mahanap ang mga salita para pabulaanan siya. Ang Golden Knights ay talagang may karapatan sa gayong espesyal na pagtrato. Not to mention, miyembro ng pinakamatibay na pamilya sa Durandal ang binatang nauna sa kanya. Ang mga tagumpay ng kanilang bansa ngayon ay lubos na posible dahil sa kanyang pamilya. Ang reyna ay nag-click sa kanyang dila habang binabalaan siya nito. "Mayroon kaming mga kilalang bisita na darating ngayon, tandaan na kumilos ng may paggalang sa kanila." Ang Dragon King ni Sol, James. Tanong ni Cain with a disdainful expression. Ordinaryong sundalo lang siya. Hindi mo ba naisip na masyadong mataas ang tingin mo sa kanya, kamahalan? Matapos bigkasan ang kanyang paghamak kay James, hindi na niya iniistorbo ang reyna. Sa halip, nabaling ang tingin niya sa batang babae sa tabi niya. Maliwanag ang kanyang sinag habang binati siya, "Yelena." Sinalubong din siya ni Yelena ng matamis na ngiti, "Cain, seryosong okasyon ito. Subukang mag-ehersisyo ng ilang pagpipigil sa sarili. Dapat mong kunin ang iyong mga Silver Knight na panatilihin ang kanilang distansya." Pinisil ni Cain ang kanyang pulso. Kaagad, ang 12 ng Silver Knights ay umatras at muling nagsama-sama ng malayo sa assembly. Tumingin si Cain kay Yelena at nakangiting sinabi, "Yelena, ang ganda ng damit mo." Pagkatapos purihin siya, siya ay half proudly. "Ipapakita ko sa iyo ang isang napakagandang panoorin kapag dumating itong James na taga-Sol. Gusto kong malaman ng Dragon King ng Sol ang lakas ng mga kabalyero ni Durandal." "Oo naman." Masiglang pinalakpakan ni Yelena ang kanyang mga kamay. Patuloy ang pagsimangot ng reyna. Matapos mag-isip tungkol dito, wala siyang sinabi tungkol sa kanilang bastos na palitan. Napukaw din ang pag-uusisa niya sa mga kakayahan ni James. Pamilyar sa kanya ang lakas ni Cain. Na-promote siya bilang Golden Knight sa murang edad at itinuring na isa sa mga bayani ni Durandal. Siya ay mayabang ngunit may mga kakayahan upang suportahan ang kanyang saloobin. Magkakaroon ng magandang pagkakataon ang reyna na pagmasdan ang lakas ni James kung hahamunin siya ni Cain. Sa pamamagitan ng pagkakita, sa lawak ng kanyang lakas, maaari siyang gumawa ng naaangkop na mga pagsasaayos para sa kanilang mga sumusunod na plano. Kung ang mga kakayahan ni James ay katamtaman, hindi siya magiging karapat-dapat sa kanyang eksklusibong mabuting pakikitungo, at mainam na payagan ang ibang tao na dumalo sa kanya. Gayunpaman, kinakailangan na tretuhin siya ng may malaking paggalang kung talagang makapangyarihan si James. Ang reyna at ang hindi mabilang na mga maharlikang Durandal ay matiyagang naghintay sa Royal Military Region. Makalipas ang 10 minuto, nagsimulang bumaba ang isang eroplano. Pagkalapag nito, sa wakas ay huminto ang eroplano mga 10 metro ang layo mula sa reyna at sa kanyang mga kasama. Andito na siya. Darating siya. Nandito na siya. Malapit nang lumabas ang alamat ni Sol. Ito ay usap-usapan na ang Dragon King ay wala pang 30 taong gulang. Sobrang curious akong makita kung ano ang hitsura ng misteryosong lalaking ito mula kay Sol. Maraming maharlikang babae ang naghihintay na pigil ang hininga upang makita ang hitsura ni James. Sa eroplano, iniulat ni Henry, "James, nakarating na kami." "Sige." Tumanggo si James at tumayo. Pagkatayo niya ay may lumapit na isang babaeng sundalo at nagsimulang ayusin ang kanyang damit pang-militar. Isinuot ni James ang kanyang sombrero at dahan-daang bumaba ng eroplano.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1360. Nakasuot ng Black Dragon robe si James. Ang balabal ng Black Dragon ay itim gaya ng gabi at nagbigay ng impresyon ng pagkamatipid, kadakilaan, at lakas. Isang itim na dragon ang nakaborda sa kanyang itim na damit, at isinuot niya ang 10 star na badge sa kanyang balikat. Bumaba si James sa eroplano, diretsyong nakatingin sa kanya. Kaagad, napansin niya ang reyna ng Durandal at kasama ang ilang maharlika na naghahanda sa pagtanggap sa kanya. Ang karamihan ay binubuo ng 200 katao kabilang ang mga taong may iba't ibang edad mula sa napakabata hanggang sa matatanda. Naglakad si Henry sa likuran niya. Sumunod sa kanila ang mga elite at may karanasang sundalo mula sa 2 hukbo. Sila ay malalakas at may kakayahan na mga sundalo na kayang harapin ang 12-dosenang tao sa kanilang sarili. Bumaba ang mga sundalo sa eroplano at tumayo sa maayos na ayos. Pagkababa ng eroplano, tumayo si James sa isang tabi at hindi gumalaw. Natulala si Henry sa kanyang inasal at nalilitong mamulong, Dragon King, bakit hindi tayo sumulong? Sa pribado, tinawag ni Henry si James sa kanyang sariling pangalan. Sa harap ng mga sundalo ng Red Flame Army sa capital, tinawag niya si James sa kanyang titulo, ang Emperor. Sa kasalukuyang setting, tinawag niya si James bilang Dragon King dahil ito ang kanyang pinakamataas na titulo. Tumingin si James sa reyna at mga maharlika ng Durandal. Pagkatapos, sagot niya, kasalukuyan kaming nasa teritoryo ng ibang tao, kaya hindi kami dapat kumilos ng walang ingat. Kailangan nating hintayin ang paglapit ng reyna bago tayo payagang batiin siya. Kung hindi, ito ay makikita bilang impolite. Nakikita ko. Agad na napagtanto ni Henry ang kanyang labis na pangangasiwa. Siya at noon pa man ay isang sundalo, at hindi naiintindihan ang gayong mga kaugalian. Kaya naman, sumunod na lang siya sa utos ni James. Sa wakas ay naglakad ang reyna papunta sa kanila ilang minuto pagkatapos bumaba ng eroplano si James at ang kanyang mga tropa. Ang reyna ng Durandal ay medyo mas matanda ngunit may napakabait na hitsura. Lumapit siya kay James, iniunat ang kulubot niyang mga kamay, at ngumiti. Welcome, Dragon King of Sol. Hindi inabot ni James ang kamay niya. Sa halip, umayos siya at nagbigay ng military salute bilang tugon sa kanyang pagbati. Binawi ng reyna ang kamay habang nakangiti pa rin. Hindi mabilang na mga tingin mula sa likuran ng reyna ang nakadikit kay James. Nagliwanag sa tuwa ang mga mata ng ilang marangal na babae. Sobrang gwapo niya. Hindi ko inaasahan na napakabata ng Dragon King ni Sol. Medyo over 20 lang ang itsura niya at hindi naman close. Hanggang 30. I wonder kung kasal na siya. Palihim na pinag-usapan ng mga maharlikang babae ni Durandal ang tungkol kay James. Sa likod ng reyna, binigyang pansin din ni Yelena si James. Halatang nagulat siya na ang hitsura nito ay hindi tumutugma sa kanyang edad. Pagkatapos magsaludo ni James, ibinaba niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang maingat na sumunod sa mga kinakailangang pormalidad. Pagkatapos, sinabi niya, ang Dragon King ng Southern Plains ng Sol, commander ng Black Dragon Army at Red Flame Army, si James ay buong kabab ang loob na bumabati sa kamahalan. Ipinadala ako bilang kinatawan ng Sol para lumahok sa pakikipagpalitan ng militar kay Durandal. Dragon King, maaari mong iwanan ang mga pormalidad. Mainit na ngumiti ang reyna at sumenya sa likod niya. Walang media reporters ang present dito. Ang mga taong sumalubong ay kumakatawan sa maharlika ni Durandal. Walang mga tagalabas ngayon. Kung ganoon, sana sinabi mo sa akin kanina. Kaagad namang nawala ang formal na kilos ni James, at casual siyang ngumisi. Nasa Durandal siya bilang kinatawan ni Sol. Kaya, siya ay nag-aalala na ang kanyang pag-uugali ay magpapakita ng hindi maganda sa kanyang sariling bansa. Nakahinga siya ng maluwag matapos malaman na walang mga reporter na dumadalo sa welcome ceremony. Kamahalan, mukhang mas bata ka at mas maganda sa personal, magiliw na papuri sa kanya ni James na may kaakit-akit ng ngiti. Masayang tumawa ang reyna. Bago pa siya makasagot ay lumapit sa kanila ang isang binata na nakasuot ng gintong baluti. He scrutinized James condescendingly and said nonchalantly, "So ikaw si James. Ang Dragon King mula kay Sol." Napatingin si James sa taong biglang lumapit sa kanila.
Bukod sa pagiging Dragon King ng Southern Plains, isa rin siyang mahusay na sinaunang martial artist. Kaya, mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa mga internasyonal na gawain. Alam niyang may mga kabalyero ang ilang bansa sa Erothea. Ang mga kabalyerong ito ay katumbas ng mga sinaunang martial artist ni Sol. Nakatingin sa mayabang na binata na nakasuot ng golden armor, tumango si James at sumagot, "Oo, ako si James." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1361. Salungat sa iyong reputasyon, mukhang hindi ka gaanong talented. Ang Golden Knight, si Kane, ay sinulyapan si James na may halatang pagkabigo. Umiling siya at ngumisi. Akala ko ang Dragon King ng Sol ay magkakaroon ng mas makapangyarihang presensya, ngunit hindi ka kahanga-hanga. May salita para sa mga lalaking katulad mo sa Sol, tama ba? Ano ito? Oh, tama. I think it was, pretty boy. Ngumiti lang nang walang pakialam si James. Hindi siya nagalit. Nang makitang pinupukaw ni Kane si James, walang nagawa ang Reyna para pigilan siya. Sa halip, binigyan niya ng makahulugang tingin si Kane. Naintindihan naman agad ni Kane ang kanyang intensyon. Whoosh! Bigla niyang hinugot ang mahabang gintong espada na nakasabit sa kanyang baywang at itinutok kay James. Kalmadong sinabi ni James, ano ang ibig sabihin nito? Ganito ba ang pakikitungo ni Durandal sa mga bisita nito? Kung ganoon, babalik ako kaagad kay Sol. Ang Durandal ay isang bansang pinahahalagahan ang lakas higit sa lahat. Tinatanggap namin ang mga bisita sa isang tunggalian. Kung malakas ka, bibigyan ka ng kaukulang paggalang. Kung mahina ka, dapat kang tumalikod. Hindi tinatanggap ni Durandal ang mga mahihina. Dahil sa pagmamataas ni Kane, napangiwi si Henry. Aaksyon sana siya kung hindi dahil sa mga formalidad na pinaninindigan. Ang mga maharlika ng Durandal ay nagpatuloy sa panonood na para bang ito ay isang dula sa isang teatro. Lahat ay pamilyar kay Kane. Isa siyang Golden Knight mula sa pamilya Kiz. Ang kanyang pamilya ay may malaking kapangyarihan sa bansa, at siya mismo ay isang malakas na kabalyero. Na-curious ang lahat kung talagang tinupad ng Dragon King mula kay Sol ang mga chismis tungkol sa kanya. Napatingin si James sa Reyna. Nang makitang hindi nakialam ang Reyna, ngumiti si James at sinabing, "Kamahalan, hindi nararapat na kalabanan ko siya. Ang tunggalian na ito ay magiging isang panig. Mayroon ka bang mas malakas sa Durandal?" Sa sandaling iyon, ayaw ni James na magmukhang mahina. Ang kanyang casual na biro ay nagdulot ng kaguluhan sa mga taong naruroon. Nagsalubong ang mga kilay ng Reyna. Ang Dragon King mula sa Sol ay lumampas sa kanyang mga hangganan. "Brat, dapat may death wish ka." Galit na galit si Kane nang marinig ang sinabi ni James. Ginawa siyang Golden Knight sa edad na 25, na isa ng kahangahangang tagumpay. Walang nang ahas na tignan siya. Gayunpaman, narito ang dayuhang ito, minamaliit at minamaliit siya sa harap ng Reyna at maharlika. Galit na sumigaw si Kane, "Hyutin mo ang iyong espada, James." Tumanggi si James na umatras matapos maamon sa isang tunggalian sa ibang bansa. Kasalukuyan niyang kinakatawan ang kapangyarihan ni Sol. "Hindi ko kailangan ng espada para talunin ka," nanatiling cool ni James. "Ah, some pain ka." Namula ang mukha ni Kane sa galit. Itinaas niya ang kanyang mahaba at gininto ang espada, umatras ng ilang hakbang, at lumipat sa isang fighting stance. Tumingin sa kanya si James at ngumiti. Masasabi niya sa isang sulyap na ang kanyang kalaban ay walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban at mamamatay kaagad kung siya ay nasa totoong larangan ng digmaan. "Haya, ha, hap, haya." Mabilis na inihampas ni Kane ang kanyang gintong espada sa hangin. Para kay James, ito ay walang iba kundi isang marangyan na party trick. "Bastos tanga, tuturuan kita ng leksyon ngayon." Matapos laslasin ng ilang beses ang kanyang espada sa ere, itinutok niya ito kay James. Nang makitang umatake si Kane gamit ang kanyang espada, maraming marangal na babae ang napasigaw sa takot. May ilan pang nagtakip ng mata, natatakot na panoorin ang madugong eksena. Ang mahabang gininto ang espada ni Kane ay bumungad kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang mga daliri upang saluhin ang talam ng espada. Pilit na binunot ni Kane ang kanyang espada mula sa mga kamay ni James pero wala itong nagawa. Ang ekspresyon ni Kane ay nagbago mula sa kumpiyansa hanggang sa pagkaalarma,
at namuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Habang hawak ang espada, sinimulang suriin ni James ang lakas ni Kane. Ang kanyang lakas ay umabot sa pinakamataas na limitasyon ng external martial arts at maaaring maging kapantay ng mga Grandmaster ni Sol. Ayon sa sistema ng pagraranggo ni Sol para sa sinaunang martial world, ang mga kakayahan ni Kane ay isang first-rank Grandmaster. Kumalabog. Gumamit ng kaunting puwersa si James habang bahagyang pinipihit ang kanyang mga daliri at isang malakas na metal na snap ang bumasag sa katahimikan. Kasunod ng tunog, ang mukhang mar-angle na talon ng espada ni Kane ay naputol sa kalahati. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1362. Kumalabog. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang malutong na tunog. Natigilan ang lahat sa eksena. Ang ilang mga babae, na nakatikip ang kanilang mga mata, ay unti-unting lumingon kay James matapos mapagtantong walang masakit na hiyawan mula sa alinmang partido. Si James ay ganap na hindi nabigla sa kanyang orihinal na pwesto at hinawakan ang kalahati ng talon ni Kane sa pagitan ng kanyang mga daliri. Samantala, na-freeze si Kane sa kinauupuan niya habang hawak niya ang putol niyang espada. Bumaha sa kanyang isipan ang hindi paniniwala at pagkagulat. Habang nanonood sa gilid, si Henry ay may ganang tumawa ngunit pinigilan ito. How dare they provoke Soul's Dragon King nang walang ingat? Kumalabog. Ibinagsak ni James ang naputol na kalahati ng espada, at umalangaw-ngaw ang kalampag ng espada na tumatama sa lupa. Napatingin siya sa distressed na si Kane. Sa halip na kutsain siya, pumalakpak si James ng ilang beses at nag-alay ng ilang salita ng papuri para sa kanya. Magaling ka. Nakakuha ka ng kahangahangang lakas sa murang edad. As expected from Durandal, your country is full of talented individuals. Time na lumabas sa kanyang mga labi ang komento. Para kay Kane, parang sarcasm. Naalala niya ang kanyang sarili at gusto niyang balikan si James ngunit hindi siya makabuo ng magkakaugnay. Pangungusap. Nawala ang kanyang pagmamataas at pagmamayabang nang sirain ni James ang kanyang mahabang espada gamit lamang ang dalawang daliri. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kane na kalaban niya ang isang napakalakas na kalaban. Gayunpaman, hindi niya na-intuit ng maayos ang aktwal na lakas ng kanyang kalaban. Marahil, ito ay maaaring isang bagay na hindi niya matututuhan. Maaaring hindi sapat ang kanyang lakas para labanan siya ni James nang walang pinipigilan. Ang Dragon King Army at ang mga sundalo ng Red Flame Army ay ipinagmamalaki ang kanilang mga dibdib. Ipinagmamalaki nila ang kanilang commander. Sa ibang bansa, dalawang daliri lang ang ginamit ng kanilang commander para basagin ang ego ng taong nang insulto sa kanya at nagpoprotekta sa dignidad ni Sol. Kahanga-hanga, pagkaraan ng ilang sandali, ang reyna ay tumawa sa katuwaan, at isang ngiti ang nabuo sa kanyang kulubat na mukha. She praised James enthusiastically, as expected from our distinguished guest from Sol. Ang iyong lakas ay tunay na maalamat. Gumanti naman ng ngiti si James. Tumingin ang reyna kay James nang may labis na paghanga. Nang makita niya ang galaw ni James sa kanilang tunggalian, agad niyang nasabi na isa itong martial. Artista mula kay Sol. Bago siya humalili sa trono, nabalitaan niya mula sa mga nakatatanda sa pamilya na si Sol ay isa sa pinakamarami. Misteryosong mga bansa sa mundo. Bukod pa rito, sinabi nila sa kanya na ang mga sinaunang martial artist mula sa Sol ay ilan sa pinakamalakas na tao sa planeta. Maaari nilang maliitin ang sinuman, ngunit ito ay isang hindi sinasabing tuntunin na huwag maliitin ang mga sinaunang martial artist, galing kay Sol. Gayunpaman, hindi pa nakilala ng reyna ang isang sinaunang martial artist o nasaksihan ang kanilang tunay na lakas. Lumapit siya kay James at gumagalang. Dragon King of Sol, narinig ko ang tungkol sa dakilang lakas ng mga sinaunang martial artist mula sa Sol. Magiging napakabait mo ba para ipakita sa akin ang tunay na lakas ng ancient martial artist? Itinaas ni James ang kanyang mga kamay para pabulaanan siya. Hindi ito espesyal. Hindi ko dapat ipahiya ang sarili ko. Gayunpaman, dapat kong sabihin, ang mga kabalyero ng Durandal ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Sa tingin mo ba magkakaroon ako ng pagkakataon na makipag-spar sa pinakamalakas na kabalyero ng Durandal? Hindi naman iyon magiging problema. Ngumiti ang reyna at ibinuka ang kanyang mga braso. Dragon King, kailangan mong manatili ng mas matagal sa pagkakataong ito.
Naghanda ako ng isang piging sa Peter's Castle para salubungin ka sa ating bansa. Sa sinabi nito, gumawa ang reyna ng malugod na kilos. Sinira ni James ang espada ng Golden Knight sa pamamagitan lamang ng dalawang daliri at ang kahangahangang gawang ito lamang, ay karapat-dapat sa paggalang ng reyna. Bahagyang tumango siya at sinabi, kami, mga sundalo mula sa Sol, ay nagpapasalamat sa mabuting pakikitungo ng kamahalan. Ito ang kasiyahan ko. Masaya silang tinitigan ng reyna. Nilingan ni James si Henry at sinabing, tara na. Nanatiling tahimik si Henry habang naglalakad sa likuran ni James. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga maharlika, pinaalis ng reyna sina James at Henry. Pagkaalis nila, tuluyang bumalik sa realidad si Elena. Naglakad siya palapit kay Kane, ipinatong ang isang kamay sa balikat nito, at tinawag siya, Kane. Lumingon si Kane at tumingin kay James na paalis na. Ang kanyang puso ay nadudurog sa kawalang kasiyahan at paghamak dahil siya ay tunay na naniniwala na si James ay hindi magagawang pinakamahusay sa kanya sa isang labanan. Bukod dito, ito ay isang kompleto, at lubos na pagkatalo. Sa sandaling iyon, ang paghanga at paggalang na binuo niya sa mga nakaraang taon ay nawala sa isang iglap. Kitang-kita niya ang mapanuksong mukha ng ilang maharlika sa malapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1363, na may malungkot na ekspresyon, tiningnan niya ang putol na talam ng kanyang espada sa kanyang kamay at sumirit, that the asterisk man brat. Hindi pa ito tapos. Kumalabog. Inihagis ni Kane ang putol na espada sa kanyang kamay, sumakay sa kanyang kabayo, at mabilis na umalis sa eksena. Kane. Sigaw ni Elena kay Kane, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis na kasama ang mga kabalyero. Bumalatay ang galit sa kanyang magandang mukha. Ano bang problema mo? Hindi ako ang pumutol ng espada mo. Bakit hindi mo ako pinapansin? Matapos ang mapait na pagungol, mabilis na umalis si Elena at sinubukang abutin ang reyna. Ang kastilyo ni Peter ay sumisimbolo ng kapangyarihan sa Durandal at ang tirahan ng pamilya ng imperial. Ang kastilyo ay binabantayan ng husto ng mga pinakamahusay na maharlikang gwardya ng Durandal. Gayunpaman, ito ay lahat ng impormasyon na alam ng sinuman at lahat. Sa katunayan, binabantayan din ng mga lihim na kabalyero ang kastilyo, ngunit ang impormasyon ay nakatago sa publiko. Ang katayuan ng isang Durandal Knight ay katumbas ng mga sinaunang martial artist sa Sol. Hindi alam ng lahat ang tungkol sa kanilang pag-iral. Isang marangyang piging ang inihanda para kay James at sa kanyang mga kasama sa kastilyo. Sa kabila ng maagang oras, hindi kapani-pani walang engrandi pa rin ang piging. Ang isang umiikot na mesa na may diameter na higit sa 30 metro ay natatakpan ng iba't ibang mga delicacy. Umupo ang reyna sa gitna. Ang kanyang anak na babae, si Elena, ay nakaupo sa kanyang kaliwa. Sa kanan ay isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 60. Nakasuot siya ng isang maringal na damit at nagbigay ng impresyon ng isang matalinong tao. Umupo si James sa tabi ni Elena, at si Henry ay umupo sa tabi ni James. Sa isang matingkad na ngiti, ipinakilala ng reyna ang 10 tao na nakaupo sa paligid ng mesa. Ang mga naruroon ay pawang mga maharlika na nakatayo sa ibabaw ng panlipunang hagdan sa Durandal. Isa-isa silang nag-toast kay James. Para makasabay sa mga pagpapakita, ilang higop lang ang tugon ni James. Sa totoo lang, hinamak niya ang gayong mga piging at engrandeng okasyon. Siguradong ginawa nila ang lahat para lamang sa iyo. Bulong ni Henry at napalunok ng laway. Sa kabila ng pagiging isang 3-star general, si Henry ay hindi pa nakakita ng ganoong karangyang pagkain. Lumingon ang reyna kay James habang nakangiti ito sa kanya, Dragon King, sana hindi mo ako pansinin na magtanong ng personal. Ibinaba ni James ang kanyang mga kagamitan at tumingin sa reyna, sinenyasan itong magpatuloy habang malamig na tumutugon. Magtanong ka, kamahalan. Iniisip ko kung kasal ka na. Hindi nagpatalo ang reyna sa paligid ng bush. Tumawa si James at masayang sumagot, oo, may asawa na ako. Ganun ba? Bumakas sa mukha ng reyna ang panandaliang pagkadismaya. Sinusubukang makakuha ng higit pang mga detalye, pinindot niya pa. Saang prinsesa ng bansa ang binigyan mo ng karangalan na pakasalan ka? Nagkakamali ka, kamahalan. Ang aking asawa ay isang ordinaryong sibilyan ng Sol, tapat na sagot ni James.
Kung hindi dahil kinakatawan niya si Sol sa biyaheng ito, hindi na sana mag-abala si James na pag-usapan ang mga bagay na walang kabuluhan sa Reyna. Binigyan siya ng Reyna ng isang kindat. Balak kong pakasalan ang aking anak sa maharlika ni Sol. Iisipin mo bang magkaroon siya bilang pangalawang asawa? Habang nagsasalita ay sinenyasan niya si Yelena. Ito ang prinsesa ni Durandal, si Yelena Lewis. Siya ay mula sa pinakadalisay na lahi ng hari. Ano ang tingin mo sa kanya, Dragon King? Tumingin si James kay Yelena at binigyan siya ng papuri. Maganda siya at maganda. Ang kanyang kagandahan ay isa na makakaakit sa mga mata ng sino mang makakakita sa kanya. So, iisipin mo bang kunin siya? Tuldok panipi. Natigilan si James sa tanong nito. Hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta ang Queen sa kanyang alok. Ina, ang magandang mukha ni Yelena ay nagbigay ng tingin na malinaw na nagsasabing hindi siya sang-ayon sa desisyong ito. Hindi pa ako handang magpakasal. Hindi pa nga ako nakakapagtapos ng pag-aaral. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1364. Nawalan ng masabi si James. Nang marinig ang reklamo ni Yelena, tumanggo siya at makatuwirang sumagot, sang-ayon ako sa prinsesa. Sa edad niya, pag-aaral ang dapat niyang priority. Palagi kong pinagsisisihan na hindi sapat ang natutunan ko sa paaralan. Dahil dito, lumalapit ako sa inyo bilang hindi edukado at walang kultura tulad ko. Sinadya ni James na ibinaba ang kanyang katayuan at pinuri si Yelena, matagumpay na niresolba ang hindi magandang sitwasyon. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Yelena sa kanyang sagot. Siya ang maharlikang prinsesa ng Durandal. Bagamat nasa early 20s lang siya, hindi na mabilang na mga maharlika ang nag-propose sa kanya. Ang mga prinsipe mula sa ibang bansa ay nagpadala na rin ng kanyang marriage proposal. Tinanggihan niya silang lahat. Gayunpaman, ang lalaking ito mula kay Sol ang tumatanggi sa kanya sa pagkakataong ito. Akala niya ay normal lang sa kanya ang pagtanggi sa iba, ngunit sa halip ay hindi niya matatanggap ang ibang tao na tinatanggihan siya. Anong ibig mong sabihin, James? Ipinapahiwatig mo ba na hindi ako karapat-dapat para sa iyo? Puno ng galit ang fair features ni Yelena habang nakatitig kay James na nakaupo sa tabi niya. Nakangiting awkward si James at sumagot, Princess, I'm afraid you've misinterpreted my words. Una, may asawa na ako. Pangalawa, I'm much beneath you as I'm just an uneducated and uncultured man. Lastly, dapat ay focus ka sa pag-aaral mo ngayon. E paano kung may asawa ka na? Pwede ka na lang makipaghiwalay. Nagpout si Yelena at masungit na nagtanong, hiwalayan mo ang asawa mo ngayon at pakasalan mo ako. Natatakot ako na hindi ito posible. Umiling si James bilang tugon sa kanyang mga kahilingan. Ikaw, halos bamyubula ang bibig ni Yelena sa galit. She simply spouted some nonsense in order to save face at hindi talaga nilayon na pakasalan si James. Gayunpaman, narito si James na hindi gumagalang sa kanya. Ina, lumingon si Yelena sa Reyna habang nakapout. Itinaas ng Reyna ang kanyang kamay para putulin siya. Tama na, Yelena. Hindi mo siya dapat ay pressure sa isang bagay na ayaw niyang gawin. Umupo sa tabi ni James, ibinaba ni Henry ang kanyang ulo. Pilit niyang pinipigilan ang pagtawa. Buti na lang medyo mas maitim ang balat niya kaysa kay James. Kung hindi, namumula na ang mukha niya dahil sa sobrang tagal ng pagpipigil niya ng tawa. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si James sa paksa at mabilis na naglabas ng ilang mahahalagang pambansang usapin sa Reyna, na nilaktawan kung ano ang mahalagang personal na bagay. Ang buong pagkain ay tumagal ng higit sa 1 oras. Pagkatapos ng kapistahan, inayos ng Reyna ang isang taong magpapakilala kina James at Henry sa kastilyo. Nag-inat at nakahinga ng maluwag si James nang makarating siya sa kanyang kwarto. Hinubad niya ang kanyang sombrero at ang black dragon na robe, saka casual na inihagis sa isang mesa sa loob ng silid. Kumatok, 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 may kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok ka. Itinulak ang pinto, at pumasok si Henry sa silid. Pagkapasok niya sa kwarto, humagalpak ng tawa si Henry. Shit, James, chick magnet ka talaga. Kahit na ang prinsesa ni Durandal ay may mga hot para sa iyo. Inikat ni James ang kanyang mga mata at sinabing, huwag na kayong katawa-tawa. Inayos ni Henry ang sarili at seryosong nagtanong, ano ang susunod nating gagawin, James?
Umupo si James, kumuha ng sigarilyo, at ibinato kay Henry. Sinalo naman ito ni Henry at umupo din. Kinuha ni James ang phone niya at binuksan ang isang mapa. Pagkatapos, nag-zoom in siya sa lokasyon kung saan nahuli si Delilah. Tinapik niya ang kanyang daliri sa marker ng lokasyon at sinabing, nahuli si Delilah dito. Wala talaga ito sa loob ng Durandal at isang maliit na bansa na matatagpuan sa mga hangganan ng Durandal. Ang bansa ay halos 800 kilometro mula sa kinaroroonan natin ngayon. Manatili tayo dito ng isang araw at gumawa ng dahilan para tingnan ang lugar na ito bukas. Tumango si Henry. Okay. Tinapik ni James ang kanyang mga daliri sa mesa habang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, first time namin sa Durandal, at hindi kami pamilyar sa lugar. Kakailanganin nating gumamit ng ilang intelligence network para malaman kung sino ang nakahuli kay Delilah, kung saan nila siya hawak, at kung buhay pa ba siya. Hinimas ni Henry ang kanyang baba. Dahil dinala mo ang katotohanan na hindi tayo pamilyar sa bansang ito, sino ang ating dadalhin para mangalap ng impormasyon para sa atin? Hindi naman natin pwedeng hilingin sa Queen na gamitin ang intelligence network ng Imperial Family para tulungan tayong mag-imbestiga, di ba? Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi muna natin dapat istorbohin ang Reyna sa ngayon. Tatawag ako ng ilang beses at magtanong sa paligid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Blake, na nagmamadaling pumunta sa kapital. Hindi nagtagal, sinagot ni Blake ang tawag at iritadong sumagot, James, ano bang problema mo, pare? Hiniling mo sa akin na sumugod sa kabisera at pagdating ko doon ay nalaman kong nagpunta ka sa Durandal. Sagot ni James, mayroon pa akong ibang mga bagay na dapat asikasuhin ngayon. Tumawag ako para itanong kung may alam ka bang isang mahusay na underground intelligence network sa Durandal. Oo naman. Ang bawat bansa at lugar sa mundong ito ay may mga underground na puwersa at intelligence network. Bigyan mo ako ng contact. Magse-set up ako ng meeting para sa iyo kasama ang isa sa mga underworld bosses ni Durandal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1365. Sige. Ipaubaya ko na sa iyo iyan. Ipaalam sa akin kapag nagawa mo na ang mga pag-aayos. Pagkatapos ng maikling tawag sa founder ng Dark Castle, ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, tinitigan niya si Henry at sinabing, it's settled. Maaari tayong magpahinga sa ngayon at mag-isip kung anong dahilan ang maaari nating gamitin para umalis ng ilang araw. Sige, walang pagtutol si Henry. Sige na at magpahinga ka na. Pagod na pagod si James pagkatapos ng 10 oras na biyahe. Pagkatapos ng maikling talakayan kay Henry, nagayos ang dalawa sa kastilyo. Samantala, sa isa pang kastilyo ng Durandal na tinatawag na Kiz Castle. Ito ang tirahan ng pamilya Kiz. Ang Kiz ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Durandal. Sila ang mga tagapagtanggol ng bansa, at halos lahat ng miyembro ng kanilang pamilya ay mga kabalyero. Sigurado ka. Sa sala ng kastilyo, kumunat ang noo ng isang matandang lalaki nang marinig ang sinabi ni Kane. Sinasabi mo bang isang lalaki mula sa Sol ang nahuli at nabali ang iyong espada gamit lamang ang 2 daliri? Ayan, Lolo, please, kailangan mo akong ipaghiganti. Ang Dragon King na ito mula kay Sol ay mayabang na turok. Kung hindi mo siya tinuturuan ng leksyon, mababa ang tingin niya sa ating bayan, malungkot na sabi ni Kane. Pumikit ang matanda at nag-isip ng malalim. Madaling mahuli at mabali ni James ang espada ng isang Golden Knight, ibig sabihin, ang kanyang lakas ay dapat malampasan ang mga pamantayan ng Golden Knight sa isang malaking margin. Sinuri niya ang sitwasyon sa kanyang isipan. Napagpasyahan niya na ang Dragon King mula sa Sol ay maaaring kasing lakas ng isang Sacred Knight. Sa Durandal, ang mga kabalyero ay mayroon ding iba't ibang ranggo ayon sa kanilang mga lakas: Bronze Knight, Silver Knight, Golden Knight, Sacred Knight, at Divine Knight. Bronze ang pinakamababa, at si Divine ang pinakamataas. Matapos tansyahin ang lakas ni James, walang pakialam na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, wala pa siyang 30 at hindi dapat sulit ang pagsisikap na magpadala ng mas malakas na miyembro ng pamilya para supilan siya. Hayaan siyang gawin ang gusto niya. Samantala, dapat kang magsikap na lumakas pa. Pero, Lolo,
Iginagalang ng Reyna ang brat na iyon ng may malaking paggalang at kahit na plano niyang ipakasal sa kanya ang prinsesa. Ayaw bitawan ni Kane ang galit na nararamdaman. Ha! Ngumuso ang matanda. Reyna lang siya. Kung gusto ng pamilya namin, madali naming mapapalitan ang Reyna anumang oras. Ang matanda ay ang kasalukuyang pinuno ng Kiz, Kohler Kiz. Ang pamilya Kiz ang namamahala sa Durandal Knights. Bukod pa rito, kontrolado nila ang higit sa kalahati ng yaman ng bansa. Hindi pagmamalabos na sabihin na si Durandal ay kabilang sa mga Kiz. Tama na. Na-dismiss ka. Mabuti. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Kane at tumalikod na para umalis. Samantala, si Kohler ay nakaupo sa kanyang upuan, nawalan ng pag-iisip. Mukha siyang matanda na at lubog na ang mga mata ngunit nakasuot ng mag-agarang damit. Hindi gaanong pinansin ni Kohler si James. Sa halip, higit siyang nag-aalala tungkol sa mga sinaunang martial artist mula sa Seoul. Bago natapos ang labanan para sakupin si Seoul 100 taon na ang nakalilipas, personal niyang pinangunahan ang Durandal Knights para sakupin si Seoul, ngunit tinalo ng mga sinaunang martial artist ni Seoul ang kanyang mga kabalyero. Nakipaglaban din siya sa isang makapangyarihang martial artist. Gayunpaman, natalo siya at hindi na niya nagawang lumaban. 100 taon na ang nakalilipas, hinawakan niya ang posisyon ng Sacred Knight. Sa lahat ng oras na ito, ang kanyang pagkatalo ay mabigat sa kanyang isipan. Matapos bumalik sa Durandal, nagsimula siyang mag-focus sa kanyang pagsasanay at naging isang Divine Knight. Inaasahan niyang muling makalaban ang mga nangungunang martial artist ni Seoul at mabawi ang kanyang nawalang karangalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1366. Nasaraan ng loob si Kohler matapos maalala ang kanyang pagkatalo 100 taon na ang nakalilipas sa kamay ng sinaunang martial artist na iyon. Ang pagkawalang iyon ay nagmumulto sa kanya mula noon. Pagkatapos ng pagkatalo, bumalik siya sa Durandal at nagsimulang magsanay sa pag-iisa, upang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan at tabyusan ang kanyang sarili. 100 taon na ang lumipas. Umupo si Kohler sa kanyang upuan at tumingin sa malayo. Napabuntong hininga siya habang napuno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Siguro kung buhay pa ba ang nakatalo sa akin. Siguradong naging proof din siya ng malaki mula noon. Naiintindihan niya na ang taong tumalo sa kanya noon ay hindi magiging pareho at malamang na bumuti lamang mula noon. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat sa kadahilanang ito. Natatakot siyang matalo muli. Gusek, bulong niya. Naalala niya ang taong tumalo sa kanya na sinasabing mula sa Gusek. Naalala ni Kohler na Kalan ang pangalan ng lalaki. 100 taon na ang nakalilipas, ang kanyang kalaban ay nasa 40s lamang ngunit may hawak na hindi makataon na lakas. Si Kohler ay 80 taong gulang na noon at ngayon ay 180 taong gulang na. Alam niyang wala na siyang mahabang panahon para mabuhay. Sa kabila ng pagiging isang malakas na Divine Knight, hindi rin siya immune sa pagtanda. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay nagpapahintulot lamang sa kanya ng 3 taon bago siya natural na mamatay mula sa katandaan. Wala na akong maraming oras, madilim na ungol ni Kohler. Kung nakaganti siya ngayon, maiiwasan niyang dalhin ang kanyang mga pagsisisi sa libingan kasama niya. Evan, tahimik na tawag ni Kohler. Sa pagtugon sa kanyang boses, isang figure ang lumitaw halos kaagad. Para siyang multo, mabilis na lumitaw sa harap ni Kohler sa 1 segundo. Lumuhad siya sa isang tuhod, ibinaba ang kanyang ulo, at paos na sumagot, "Sir." Evan, 100 taon na akong nagsumikap at nabuhay ng 180 taon. Iyan ay halos 200 taon na ginugol sa paghahasa sa aking sarili, at ang aking oras ay halos maubos. Hinuhulaan ko may natitira pa akong 3 taon, tahimik na wika ni Kohler. Nabuhay ng halos 200 taong gulang, nakita at naranasan niya ang maraming bagay. Kaya, hindi siya nabuhay ng walang kabuluhan. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pinagsisisihan. Nagpatuloy si Evan sa pagluhod sa sahig habang nakayuko ang ulo. Hindi niya inangat ang ulo at tahimik na nakinig kay Kohler. Isa lang ang pinagsisisihan ko nitong 100 taon. Mula noon ay bumabagabag na sa aking isipan, at hindi ko talaga ito maalis. Kapag hindi ko ito naresolba, dadalhin ko ang aking panghihinayang sa libingan. Evan, may isang bagay akong kailangan mong gawin para sa akin.
Sir, ano pong order nyo? Gusto kong magtipon kayo ng malalakas na lalaki mula sa iba't ibang panig ng mundo at magdaos ng martial arts exchange conference sa Mount Olympus. Nang marinig niya ito, hindi sinasadyang napaangat ng ulo si Evan. Isa rin siyang matanda na halos kasing edad lang ni Kohler. Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan, nagdadalawang isip siya kung magsasalita ba siya o hindi. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Sir, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Kung makikilahok ka, ang kapangyarihan sa iyong katawan ay mawawala, at wala pang 3 taon ang iyong mabubuhay. Matagal na akong nabuhay. Kailangan kong maghanap ng ibang gagawin. Bago ako mamatay, gusto kong burahin itong panghihinayang na pinanghawakan ko sa nakalipas na siglo." Tandaan din na mag-imbita ng mga sinaunang martial artist mula sa Seoul. Sa partikular, gusto kong maghanap ka ng isang martial artist na nagngangalang Callan sa Seoul. Anyayahan siyang lumahok sa martial art exchange na ito. Gusto kong matalo siya ng patas bago ako mamatay. Naiintindihan. Tumango si Evan. Sa pag-iisip, ikalat ang balita sa buong mundo at anyayahan ang lahat ng malalakas na martial artist na lumahok sa komperensya sa Mount Olympus. Ang mga Kiz ay magbibigay ng parangal sa nagwagi na higit sa lahat kasama ang Excalibur. At saka, gagantimpalaan ko ang mananalo ng kalahating yaman ng Kiz. Ano? Ibinibigay mo ang Excalibur. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1367. Nagulat si Evan at tumalsik. Sir, pag-isipang muli, ang Excalibur ay ang simbolo ng ating kabalyero. Kung ibibigay mo ito, mawawalan ng pananampalataya ang ating mga kabalyero. Itinaas ni Kohler ang kanyang kamay at pinutol si Evan. Nakapagdesisyon na ako. Sa nakalipas na ilang siglo, walang ipinanganak na may Knight's Soul at kaya walang sino man ang may kakayahang humawak ng Excalibur. Anyway, balak ko lang na maging isang kumikitang atraksyon. Ibigay ko man, baka hindi mahawakan ng nakakakuha. Gusto ko lang ng pagkakataon na lumaban sa mga makapangyarihang tao sa buong mundo bago ako mamatay. Ito ang magiging perpektong finale para sa buhay ko. Naiintindihan ko. Titingnan ko kaagad. Hindi nagtagal si Evan. Umalis na siya nang matapos niyang makipag-usap kay Kohler. Naglakad palabas si Kohler at tumayo sa dingding ng kastilyo. Nakatingin ang mga mata niya sa malayo. Puno ng determinasyon ang kanyang kulubat na mukha. Sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa mundo ang lakas ng mga kabalyero at patunayan na tayo ang pinakamalakas na pag-iral sa mundo. Samantala, nagpapahinga si James sa Imperial Castle ng Durandal. Pagkaraan ng ilang oras na katulog, nagising siya sa pagtunog ng kanyang telepono. Bumangon siya sa kama at kinuha ang phone niya. Pagtingin niya sa screen, nakita niyang si Callan ang tumawag sa kanya. Kumunat ang noo ni James, anong tawag sa akin ni Callan sa ganitong oras? Baka may nangyari sa kapital. Isang panginginig ang dumaloy sa gulugad ni James nang pumasok sa isip niya ang pag-iisip. Mabilis niyang sinagot ang telepono at nagtanong, anong problema, Callan? May nangyari ba sa kapital? Walang humpay na sagot ni Callan, hindi, maayos naman. May mga balita lang akong nakuha at gusto kong itanong kung alam mo ang tungkol dito. Ha? Anong klaseng balita? Matapos malaman na walang nangyaring mali sa kanyang pagkawala, nakahinga ng maluwag si James. Nasa Durandal ka ba ngayon? Oo. Anong problema? Nakipagkita ka na ba sa isang matandang lalaki na nagngangalang Kohler? Sino si Kohler? Natatarantang sagot ni James. Paliwanag ni Callan. Si Kohler ang pinuno ng Durandal's Knights. Pinangunahan niya ang kanyang mga kabalyero sa isang pakikipagsapalaran na salakayin si Sol 100 taon na ang nakalilipas, ngunit natalo ko siya. Akala ko matagal na siyang namatay, pero ngayon ko lang nalaman na buhay pa siya. Ayon sa natanggap kong balita, nag-oorganisa siya ng Martial Arts Exchange Conference na gaganapin sa Mount Olympus sa Durandal. Ang mananalo sa komperensya ay tatanggap ng kalahati ng yaman ng pamilya Kiz pati na rin ang kanilang espada, ang Excalibur. Sandaling ibinalita ni Callan ang natanggap niyang balita. Laking gulat ni James matapos itong malaman. Ano, wala akong narinig tungkol dito. Isip ni James. James, ang iyong hitsura sa Durandal ay dapat na nagbigay sa kanya ng ideya na ayusin ang Martial Art Exchange Conference na ito. Tiyak na padadalhan niya ako ng imbitasyon para makilahok dito.
Malamang gusto niya akong talunin sa conference at tabyusan ang sarili niya sa pagkatalo niya sa akin 100 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, wala akong planong lumahok sa pagkakataong ito. Dahil nasa Durandal ka, dapat sumali ka sa conference sa ngalan ng mga martial artist ni Sol. Binigyang diin ni Callan ang kanyang mga salita sa kanila, hindi ito away sa paaralan. Nabalitaan ko na ang mga malalakas na tao mula sa buong mundo ay nagbabalak na pumasok. Ito ay isang kritikal na sandali upang ipagtanggol ang dignidad ng mga martial artist ni Sol. Hindi natin kayang mawala. Bukod dito, ang gantimpala ay ang simbolo ng mga kabalyero, ang Excalibur. Mayroon itong espesyal na lugar sa puso ng mga kabalyero at isang napakalakas na sandata. Dapat kang lumabas na matagumpay at ibalik ang Excalibur. Ito ay usap-usapan na ang mga kabalyero ay dapat sumunod sa utos ng nagtataglay ng Excalibur. Kung gayon, ang pagkakaroon ng Excalibur ay nangangahulugan na ikaw ang may utos sa lahat ng mga kabalyero sa Durandal. Si Callan ay sumundot tungkol sa komperensya ng detalyado. Sige, naiintindihan ko. Kung nasa Durandal pa rin ako sa oras na magsimula ang komperensya, dadaan ako at makikipagkompetensya sa lahat ng napakaraming manlalaban na ito. Yun lang muna. Ibaba ko muna. Casual na inihagis ni James ang kanyang telepono. Isang internasyonal na martial arts exchange conference. Ito ay tila mas maaasahan kaysa sa Mount Thunder. Conference sa Sol. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si James na itigil muna ang ideya. Kinailangan niyang umalis sa kastilyo sa lalong madaling panahon upang simulan ang pagsisiyasat sa kinaroroonan ni Delilah. Pagkatapos lamang niyang ayusin ang usaping ito ay magkakaroon siya ng oras upang isaalang-alang ang paglahok sa Martial Arts Exchange Conference. Kung sakaling malaya siya noon, sasali siya. Kung wala siyang oras, wala siyang magagawa kundi bigyan ang komperensya ng pas at bumalik sa Sol sa lalong madaling panahon at ayusin muna ang maraming isyu sa bansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1368. Hinubad ni James ang kanyang damit pang-militar, nagpalit ng kanyang casual na damit, at hinanap si Henry. Saglit na nag-usap ang dalawa sa silid at nagplanong umalis sa kadahilan ng pamamasyal. Nang matapos na ang plano ng dalawa ay sabay silang lumabas ng kwarto. Biglang lumapit sa kanila ang isang magandang kasambahay at yumuko habang magalang na sinasabi, "Dragon King, ang Reyna ay naghanda ng pananghalian para sa inyo." "Sige," tumango si James. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sumenyas ang magandang kasambahay na sumunod sila sa kanya. Pagkatapos, inakay niya sina James at Henry sa pananghalian. Venue. This time, wala masyadong tao. Tanging ang Reyna at ang kanyang anak na babae, si Elena. Ang pagkain ay mas simple din kaysa sa umaga. Sa kabila ng pagiging mas mahinhin kaysa sa salo-salo sa umaga, mas maluho pa rin ang pagkain kaysa sa anumang nakikita sa labas. Kamahalan, may ilang araw pa bago magsimula ang opisyal na pagpapalitan ng militar, balak ko pumunta. Pamamasyal at maranasan ang cultural heritage ng Durandal para sa aking sarili. Habang kumakain, dinala ni James ang paksa tungkol sa kanya at ni Henry na umalis sa kastilyo. Mukhang maganda iyan. Itinaas ng Reyna ang kanyang kamay at iminuwestra ang kanyang anak. Walang klase si Elena sa mga susunod na araw, kaya paano kung ipapakita niya sa iyo? Hindi na iyon kakailanganin, mabilis na pagtanggi ni James sa mungkahi ng Reyna. Pareho kaming rowdy na sundalo at wala talagang magandang asal. Hindi namin nais na hindi sinasadya. Saktan mo si Prinsesa Yelena. Habang nagsasalita si James, binato niya ng matalim na tingin si Yelena. Prinsesa Yelena, dapat ay abala ka sa ibang bagay. Hindi mo kailangang abalahin ang iyong sarili para sa aming kapakanan. Kaya nating tumingin sa paligid mag-isa. Magalang na tinanggihan ni James ang alok. Buti sana kung samahan sila ni Elena kung talagang mamasyal lang sila. Gayunpaman, narito sila upang ayusin ang kanilang mga gawain. Sa pananaw ni Elena, tila minamaliit siya ni James sa pagtanggi sa alok ng kanyang ina. Buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay James, sinabing, "Wala namang problema. Nagkataon lang na sobra ang free time ko ngayon. Dahil pinakiusapan ako ng Reyna na samahan ka, paano ko siya tatanggihan? Sinamahan kita habang naglalakad ka sa ating bansa nitong mga susunod na araw.
Nag-double down siya at mas pinilit na sundan sila dahil tumanggi si James sa kanya. Nasanay ang prinsesa sa mga taong nagsisikap na tugunan ang kanyang mga kapritsyo at pagnanasa. Sa ngayon, tumanggi si James na tingnan siya ng maayos sa mata. Hindi na ba ako kanais-nais o kaakit-akit? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nag-alinlangan si Elena sa kanyang hitsura. Hindi naman talaga kailangan. I insist, hindi umatras si Elena. Tinatanggihan mo ba ang kumpanya ko dahil mababa ang tingin mo sa akin? O marahil, kayong mga lalaki ay nagpaplanong bumisita sa ilang lugar na ayaw ninyong magsama ng isang babae. Napahiya si James. Sumingit ang Reyna, Dragon King, humihingi ako ng paumanhin sa kanyang inasal. She's been spoiled bulok, so I hope, mapatawad mo siya. Napangiti si James. Mukhang hindi sila makakaalis nang hindi sinasama si Elena. After giving it some thought, James hesitantly replied, I see. Kung ganoon nga ang kaso, wala tayong magagawa kundi tanggapin ang alok niya. Ang kanyang pag-aatubili ay nagpagalit kay Elena. Agad naman itong tumalikod sa kanya. Anong klaseng ugali ang ipinapakita mo sa amin, James? Dapat kang igalang na binibigyan kita ng personal na paglilibot sa Durandal. Oo. Mabilis na sumang-ayon si James sa kanya upang itigil ang kanyang mga reklamo. Pagkatapos, tumigil siya sa pagsasalita at ibinaba ang kanyang ulo upang tapusin ang kanyang pagkain. Pagkatapos kumain, mabilis na naghanda si James at lumabas na may nakasukbit na blade of justice sa kanyang tagiliran. Isang marangyang gintong karwahe ang naghihintay sa kanila sa labas ng kastilyo. Isa itong karwahe na hinihila ng kabayo na may 8 kabayo sa unahan. Maraming tao ang nakatayo sa harap ng karwahe. Ang pinaka-nakakasilaw at kapansin-pansing tao ay isang matangkad, kaakit-akit na babae sa puting damit. Siya ay may mataas na tulay sa ilong, asol langit na mga mata, at malasotla at blonde na buhok. Anong ginagawa mo, James? Napakabagal mo. Tumayo si Elena sa harap ng karwahe at pinanood ang paglapit ni James at Henry. Ipinagpatuloy niya ang pang-aasar sa kanila. Alam mo, iba na ang laging naghihintay sa akin. Hindi ako naghintay ng iba sa buong buhay ko. Lumapit si James sa karwahe at binigyan ito ng isang beses habang nakangisi. Huwag mong sabihing aalis tayo sa karwahe na ito. Paano pa kung hindi ito? Nagtatanong na tingin ang sagot ni Elena. Huminga ng malalim si James at minasahe ang kanyang templo. Ayaw niyang makaakit ng atensyon. Lumapit si James sa gilid ni Elena at bamulong, Prinsesa, pupunta ako para ayusin ang ilang importanteng negosyo, at hindi magiging ganito kapansin-pansin. Medyo delikado ang ginagawa ko, kaya mas maganda rin na hindi ka na sumama. Anong mahalagang negosyo? Nagliwanag ang asol na mga mata ni Elena, at tuwang-tuwa siyang ngumisi. Napabulalas siya, ang galing. Ganyan ang paraan. Mas mabuti pa sa pinlano ko. Gusto ko ng magandang thrill. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1369. Walang magawang sinabi ni James, kung pipilitin mong sumama sa amin, kailangan naming maglakbay ng mas maingat. Sige, aayusin ko agad. Mukhang excited si Elena. Agad siyang tumawag sa telepono, at maya-maya ay lumitaw ang isang pilak na Rolls-Royce sa tarangkahan ng kastilyo. Ang numero sa plaka ay hindi kapani-pani walang lantad at agad itong nakilala bilang kotse ng pamilya ng imperial. Prinsesa, masyadong flashy pa ang kotseng ito. Kailangan nating maging low profile. Naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang iyon? Frustration na bulong ni James. Sobra pa ba ito? This is already very low-key, malungkot na sagot ni Elena. Kailangan natin ng mura at karaniwang sasakyan. Kakailanganin din natin ng plaka na hindi nakakaakit ng pansin. Natarante si Elena sa kanyang pakiusap. Matapos subukang ipaliwanag ang kanyang layunin sa kanya ng ilang beses, sa wakas ay naunawaan ni Elena. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at ngumisi sa kanya. Naiintindihan ko. Mabilis siyang gumawa ng isa pang tawag sa telepono. This time, may lumapit na ordinaryong sasakyan. Sa wakas ay nasiyahan si James. May isang profesional na driver sa kotse. Pinaalis ni James ang driver at hinayaan si Henry na kunin ang manibela. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng pasahero at kumilos para sumakay sa kotse.
Gayunpaman, hinayla ni Yelena ang kanyang braso bago siya makapasok. Dapat umupo ka sa likod kasama ko. Ano ang? Gustong magmura ni James pero mabilis niyang nilunok ang kanyang sinabi. Walang gana siyang pumasok sa backseat. Sumakay si Yelena sa kotse na may kontentong tingin. Pinaandar ni Henry ang sasakyan at pinaandar ito. Ang reyna ay nakatayo sa dingding ng kastilyo at pinanood ang sasakyang nawala sa abot tanaw. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa likod niya. Ito rin ang lalaking nakaupo sa tabi niya noong umaga na handaan. Kamahalan, sigurado ka bang ligtas na isama si Yelena sa kanila? Nag-aalala ang ekspresyon ng matanda. Ayos lang. Magiging ligtas siya. Napaawang ang labi ng reyna sa kasiyahan. Matapos ipakita ni James ang kanyang lakas sa umaga, partikular na nagpadala siya ng isang tao upang siyasatin ang kanyang pagkakakilanlan at background. Ang taong pinadala niya ay may malalim na koneksyon kay Saul at may kilala siyang mga sinaunang martial artist, kaya marami siyang nakuhang impormasyon tungkol kay James. Si James ay hindi isang regular na Joe. Tila, siya ay isang beses sa isang siglong martial art genius na nalampasan si Callan, ang taong tumalo kay Kohler 100 taon na ang nakalilipas. Walang mangyayaring masama kung nasa tabi niya siya. Siya nga pala, kamahalan. Ano sa palagay mo ang internasyonal na martial arts exchange conference na inorganisa ni Kohler? Si Kohler ay nag-iisa at hindi nagpakita sa publiko sa loob ng maraming taon. Dapat niyang matanto na malapit na ang kanyang oras, kaya balak niyang tabyusan ang sarili mula sa pagkatalo na dinanas niya 100 taon na ang nakakaraan. Ang paraan na pinili niyang gawin iyon ay tila sa pamamagitan ng komperensyang ito. Huminto ang reyna at nagpatuloy, ito ay isang pagkakataon para pahinain natin ang impluwensya ng mga kids sa Durandal. Sana hindi ako bigin ni James. Ang iyong kamahalan ay tunay na matalino at matalino. Maangin dito sa labas. Bumalik na tayo sa loob. Tumalikod ang reyna at umalis. Samantala, pinalayas na ni Henry ang ari-arian ng kastilyo. Nakipag-ugnayan si James kay Blake, na nasa malayong kabisera ng Saul. Habang nagpapahinga sila, ginamit ni Blake ang kanyang mga koneksyon para makipag-ugnayan sa isang maimpluwensyang tao sa underworld ni Durandal at mag-set up ng meeting para sa kanila. Habang nagmamaneho, tinanong ni Henry, saan tayo pupunta, James? Hinanap ni James ang address na ipinadala sa kanya ni Blake at sinilip ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Yelena sa tabi niya at nagtanong, Yelena, alam mo ba kung nasaan ang Utharburg? Oo naman. Ito ay isang napakasikat na bayan sa Durandal. Ito ay higit sa 500 kilometro ang layo mula rito. Bilin ni James kay Henry. Pagkatapos, pupunta tayo sa airport para makakuha ng flight papuntang Utharburg. Sige. Binuksan ni Henry ang navigation system at tinungo ang airport. Curious na bulong ni Yelena. Hoy, bakit ka pupunta sa Utharburg? Huwag mo nang itanong. Sundin mo lang kami ng tahimik, o ibabalik ka namin kung mayroon ka pang mga reklamo. Pinili ni James na panatilihing malabo ang layunin ng kanilang paglalakbay, at pagkatapos sagutin ang tanong niya, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang magpahinga sandali. Nang makita ang iritadong ekspresyon ni James at ang pangkalahatang hindi kanais-nais na saloobin sa kanya, si Yelena ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang kamao. Gumawa siya ng kilos na nagmumungkahi na gusto niya itong suntukin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1370. Natahimik si Henry at nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa airport. Hindi nagtagal, dumating sila at bumili ng 3 tiket papuntang Utharburg. Naka-black hat at oversized na sunglasses si Yelena habang naghihintay sa boarding gate, pero hindi iyon sapat para maitago ang dismayadong tingin niya. Bilang prinsesa ni Durandal, hindi na niya kinailangan pang maghintay para makasakay ng eroplano. Bakit kailangan pang sumakay ng commercial plane kung private plane naman ako? Aside from that, bakit kailangan kong magbihis ng malinaw? Hindi nakikita ng mga tao ang aking mga maselang feature dahil sa mga masalimuot na accessory na ito. Walang pumapansin sa akin. Hindi na lang pinansin ni James ang palagi niyang pag-aagaw. Kung hindi dahil sa posibleng mawalan siya ng pagkakataon na gamitin ang mga opisyal na network ng impormasyon ni Durandal sa hinaharap, hindi sana siya mag-abala na aliwin ang prinsesa ni Durandal at isama ito sa kanila. Wala rin siyang magandang dahilan para iwan siya.
Habang naghihintay na sumakay sa eroplano, kinuha ni James ang kanyang telepono at nirepaso ang impormasyong ipinadala sa kanya ni Blake. Kasama sa impormasyon ang profile ng underworld figure na malapit na nilang makilala. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang maimpluwensyang figure sa Durandal at nagkaroon ng makabuluhang mga pag-aari. Hindi pa banggitin, lihim niyang kinokontrol ang maraming malalaking kumpanya sa loob ng bansa at maging ang ilang mga internasyonal. Ang taong ito ay tinawag na Zaire Woods. Kasalukuyan siyang nasa Uttarberg, kung saan naninirahan ang isa sa kanyang mga manliligaw. Kaya, nagkataong nasa bayan siya kamakailan. Nakipag-ugnayan si Blake kay Zaire at nag-ayos ng pagpupulong sa pagitan nila ni James sa Uttarberg. Makalipas ang halos kalahating oras na paghihintay, tuluyang nakasakay sa eroplano ang tatlong tao. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa Uttarberg. Pagkalabas ng airport, tinawagan ni James ang numerong binigay ni Blake sa kanya. Sinagot ng tatanggap ang tawag, at isang malalim na boses ang nagtanong, ito ba ang nagtatag ng Dragon Palace? Inayos ni Blake na makipagkita si James kay Zaire, ngunit sa pagkukunwari ng tagapagtatag ng Dragon Palace sa halip na ang Dragon King of Sol. Kung ginamit niya ang huling titulo, tatanggi sana si Zaire na makipagkita kay James. Oo, sagot ni James. 8 ng gabi, kilalanin mo ako sa East Road Villa District. Matapos ibigay ang oras at lugar para sa kanilang pagpupulong, tinapos ng kabilang partido ang tawag. Niligpit din ni James ang phone niya. Pagtayo sa isang tabi, nagtanong si Henry, paano nangyari, James? Sabi ni James, magkikita tayo sa East Road Villa District alas 8 ng gabi. Tumingin si Elena kay James nang may kaina-hinalang tingin. James, anong ginagawa natin dito? Sinong ka-meeting mo? Anong uri ng mahalagang negosyo ito? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pupunta kung magiging boring lang. Mas maganda kung hindi ka na sumama sa amin. Dapat kang maghanap ng isang hotel at manatili doon pansamantala. Muli kaming magsasama-sama kapag natapos namin ang aming gawain. Tumalikod na si James at naglakad palayo. Sinusubukan mo bang paalisan ako? Hindi pwede. Nananatili ako sa inyo. Frustration na sigaw ni Elena at hinabol sila. Sabay silang tatlo na umalis ng airport. Sumakay sila ng taxi patungo sa liwasang bayan at nagkaroon ng maikli at masayang lakad. Nang malapit na ang meeting, sumakay ang tatlo ng taxi papuntang East Road Villa District. Nakarating na tayo, sabi ng driver. Tiningnan ni James ang navigation app sa kanyang telepono at natatarantang sinabi, wala pa tayo. Hindi ba ilang kilometro pa ang layo natin sa destinasyon? Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mga 30 taong gulang. Iginala niya ang kanyang tingin kay James at sa iba pang mga pasahero sa kanyang sasakyan. Hindi mo ba talaga alam, o nagkukunwaring hindi mo alam? Ito ang East Road, at ito ang teritoryo ni Zaire. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang lumayo pa rito. Napakamot sa ilong si James at sinabing, ganun ba? Well, pupuntahan ko si Zaire. Mabuti pang ipagpatuloy mo ang pagmamaneho. Tumingin ang driver kay James na para bang baliw at mapang-asar na sinabi, bata, masasabi kong isa kang solin. Ang sabi mo nandito ka para makipagkita kay Zaire. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Zaire? Sa tingin mo ba siya ang tipo ng tao na kakakilala lang sa bawat Tom, Dick at Harry? Hoy, ingatan mo yang ugali mo. Nakaupo sa likod na hilera, hindi nasiyahan si Elena sa inasta ng driver at siniko siya. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang... Sige, tama na. Ayaw nang palakihin pa ni James ang sitwasyon at agad na binayaran ang driver. Pagkatapos, mabilis niyang hinayla palabas ng sasakyan si Elena. Anong ginagawa mo, James? Unhand me. Bakit mo ako hinihila palabas? Sinaman siya ni Elena ng masamang tingin. Tama na. Itigil ang paggawa ng kaguluhan. Hindi naman ganoon kalayo. Tara na. Inakay siya ni James sa braso. Ang ilang kilometro ay hindi masyadong malayo. Mabilis na sanang nakarating si James sa venue kung nakabiyahe siya ng walang pigil. Sa kasamaang palad, kasama niya si Elena, kaya kailangan niyang pabagalin ang kanyang lakad. Mahigit kalahating oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin sila nakakarating sa kanilang destinasyon.